Si Santiago Santi Reyes ay pumasok sa First Republic Bank bandang 11:30 ng umaga, suot ang isang kupas na brown na jacket na may mga mancha na hindi aksidente, 3 araw na balbas na sadyang pinahaba para sa sandaling iyon, at buhok na hinayaang magulo, bagaman karaniwan ay maayos ito. Hindi siya pumasok tulad ng karaniwan niyang pagpasok sa mga bangko. Hindi siya pumasok na may lakad ng isang taong alam niyang may 7-digit na balanse sa kanyang account at kung saan ang mga manager ay bumabati sa kanya sa pangalan. Pumasok siya ng dahan-dahan, palingalinga na may partikular na pag-iingat ng isang taong hindi sigurado kung may karapatan siyang mapunta sa isang espasyo na malinaw na mas mahal panatilihin kaysa sa malamang na kinikita ng taong iyon sa isang buwan. Ang lobby ay eksakto tulad ng naaalala niya mula sa mga pagbisita, kasama ang kanyang ama 20 taon na ang nakakaraan. Sahig na gawa sa Italian marble na sumasalamin sa liwanag sa paraang ang bawat hakbang ay umalingaw-ngaw ng kontrolado, mga kristal na ilaw na nagbibigay ng mainit na liwanag ng hindi garapal, mga gintong pisi na naghihiwalay sa VIP area mula sa pangkalahatang lugar na may pino na hindi na kailangang sumigaw ng eksklusibidad para iparating ito, at isang tahimik na kapaligiran. Ito ay isang lugar kung saan ang pera ay gumagalaw sa mga halaga na hindi na kailangang banggitin ng malakas. Amoy ito ng bagong papel at diskretong pabango ng mga babaeng naghihintay sa mga leather na upuan. Ingay ito ng mga keyboard na pinipindot ng mga daliring may manicure at mahinang usapan tungkol sa mga investment, kita at sari-saring portfolio. Sa lahat ng paraan, ito ay templo ng pera. Hindi ang pera na kinikita at ginagastos, kundi ang pera na inipon, pinaparami, at sa huli ay nagiging pamana na naipapasa sa bawat henerasyon. Lumaki si Santi na bumibisita sa templong iyon. Dinala siya ng kanyang ama tuwing Sabado ng umaga kapag kailangan nitong suriin ang mga papeles sa isang walang taong opisina. Tinuruan siya nitong magbasa ng mga statement ng account, kahit na 8 taong gulang pa lamang si Santi at hindi naiintindihan ang kalahati ng mga numero. Sinabi niya, "Ito ay mahalaga, anak. Hindi ang mga numero, kundi ang pag-unawa na sa likod ng bawat numero ay may tao na may pangarap, takot at responsibilidad." Si Ricardo Carding Reyes ay nagtrabaho sa bangko na iyon ng 25 taon. Sinusukat ang mga tao batay sa kanilang pagkatao at namatay 10 taon na ang nakakaraan. Naniniwala na ang institusyon na kanyang pinaglaanan ng karera ay patuloy na susukat sa ganitong paraan. Naroon si Santi upang patunayan kung mali ang kanyang ama. May mga pagkakaiba, siyempre. Mas moderno ang mga desk, mas malaki ang mga screen, ngunit ang esensya ay pareho. Ang First Republic Bank ay nanatiling isang institusyon na nagpapahayag ng prestihiho bago ipahayag ang serbisyo. Nilampasan ni Santi ang lobby patungo sa lugar ng mga desk. Nilampasan niya ang isang matandang kliyente na may kwintas na perlas na sumulyap sa kanya at naglipat ng pitaka sa kabilang panig na may kilos na napakahiwatig na hindi mapapansin ng isang hindi gaanong mapanuri. Nilampasan niya ang isang batang executive na nakasuot ng kulay abong suit na nakakita sa kanya at pagkatapos ay tumingin sa ibang direksyon nang mabilis na hindi gustong maiugnay sa kanyang nakita. At noon siya sinalubong ni Gino De Leon. Si Gino ay galing sa opisina sa 2nd palapag. Bumaba sa hagdanan na may matatag na lakad ng isang taong nakakakilala sa bawat pulgada ng kanyang teritoryo at alam kung sino ang nararapat doon at sino ang hindi. Siya ay 18 taong gulang, nakasuot ng perpektong itim na suit, may kurbatang kulay alak na malamang ay mas mahal pa kaysa sa jacket na suot ni Santi at maayos na nakaayos ang kulay abong buhok. Nagtagpo ang kanilang mga mata habang may 10 metro pa bago makarating si Santi sa unang desk. At sa mga matang iyon, eksaktong nakita ni Santi ang kanyang hinanap. Agarang pagtatasa batay sa panlabas na anyo. Konklusyon na nakamit sa loob ng 2 segundo. Desisyon na ginawa bago pa man magkaroon ng pagpapalitan ng salita. Binilisan ni Gino ang kanyang lakad. Nakarating siya kay Santi bago pa man makapagpatuloy si Santi. "Excuse me," sabi ni Gino. Ang boses ay hindi pa bastos, ngunit hindi rin pala kaibigan. Boses ng isang manager na humahawak ng sitwasyon. "Maaari ba akong tumulong sa inyo?" Tiningnan siya ni Santi. "Gusto kong magbukas ng account." Tiningnan ni Gino ang pananamit ni Santi. Tiningnan ang jacket na may mancha. Tiningnan ang hindi inahit na balbas. Tiningnan ang magulong buhok, isang proseso na umabot ng wala pang 3 segundo, ngunit naramdaman ni Santi na ito ay isang kumpletong pagtatasa ng kanyang halaga bilang tao batay lamang sa kanyang hitsura. "Isang account?" ulit ni Gino.
Oo, dito. Dito? Huminga si Gino sa paraang nagpapahiwatig ng pag-ehersisyo ng pasensya. Sir, ang bangko na ito ay may minimum na kinakailangan para sa pagbubukas ng account, paunang deposito, dokumentasyon, beripikasyon ng... Naiintindihan ko, sabi ni Santi. Handa akong sumunod sa mga kinakailangan. Tiningnan muli ni Gino si Santi. Sa pagkakataong ito ay may mas kaunting pasensya. Mayroon ba kayong opisyal na ID? Kinapa ni Santi ang bulsa ng kanyang jacket. Umurong ng hindi sinasadya si Gino. Isang kilos na nagbunyag ng higit pa sa malamang na gusto niyang ibunyag tungkol sa kanyang iniisip na maaaring ilabas ni Santi sa bulsa na iyon. Ang inilabas ni Santi ay isang kupas na leather na pitaka. Binuksan niya ito at ipinakita ang ID. Tiningnan ito ni Gino nang hindi kinukuha. Binasa ang pangalang Santiago Reyes, edad 34, address na hindi kinilala ni Gino bilang isang mamahaling lugar. Mr. Reyes, sabi ni Gino sa tonong hindi na nagpapanggap na may pasensya. Mukhang may pagkakamali. Ang bangko na ito ay hindi para sa lahat. Naghintay si Santi, hindi sumagot. Naghintay lamang na sabihin ni Gino ang malinaw na gusto nitong sabihin, ngunit naghahanap ng paraan upang sabihin ng hindi tunog diskriminasyon. Mayroon kaming mga pamantayan, patuloy ni Gino, mga pamantayan ng serbisyo na nangangailangan ng isang tiyak na uri ng kliyente. Uri? Tanong ni Santi. Oo. Batay sa ano? Tiningnan siya ni Gino na may ekspresyon na nagsasabing hindi na kailangan ang tanong dahil alam nilang dalawa kung saan ito nakabatay. Batay sa kakayahang magpanatili ng minimum na balanse na nagbibigay katwiran sa mga gastos sa serbisyo, sabi ni Gino sa boses ng isang taong nagsanay na ng linyang iyon. At paano mo nalaman na wala akong ganoong kakayahan? Tanong ni Santi. Hindi sumagot si Gino sa mga salita. Sapat na ang kanyang tingin sa pananamit ni Santi. Sa sandaling iyon lumapit si Lito Manalastas. Si Lito ay ang pinuno ng seguridad ng bangko. 45 taong gulang. Nakasuot ng kulay abong suit na mas simple kaysa kay Gino. Tindig ng isang taong nagtrabaho ng 25 taon sa mga institusyon kung saan ang kanyang trabaho ay magmasid ng hindi napapansin at kumilos lamang kapag kinakailangan. Naroon siya sa lobby nang pumasok si Santi. Naobserbahan niya ang pagpapalitan mula sa malayo at mayroong isang bagay sa mukha ni Santi na nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng pamilyaridad na hindi pa niya matukoy. Mr. De Leon, sabi ni Lito, professional ang boses. Baka matulungan natin ang Ginoo sa... Lito, pinutol siya ni Gino nang hindi tumitingin. Hindi ito nangangailangan ng iyong interbensyon. Hindi ka nag-iisip tungkol dito, sabi ni Gino. Sa pagkakataong ito ay tumingin sa kanya na may tono na nagtatatag ng hierarchy ng walang pag-aalinlangan sa tamang lakas ng boses para marinig ni Santi, ngunit hindi gaanong malakas para marinig ng mga kliyente sa mga desk. Ikaw ang bahala sa seguridad, ako ang bahala sa mga kliyente. Naiintindihan. Hinawakan ni Lito ang tingin ni Gino sa isang sandaling maikli. Nagtrabaho siya ng 25 taon sa bangko na iyon. Nagsimula siya bilang isang gwardiya sa pinto noong siya ay 20. Umakyat siya sa posisyon ng pinuno ng seguridad, 8 taon na ang nakakaraan. Parehong taon nang dumating si Gino bilang general manager. Sa loob ng 25 taon na iyon, marami siyang nakitang manager. Nakita niya si Carding Reyes na tratuhin ang isang kliyente na nakasuot ng overall ng may parehong respeto tulad ng isang kliyente na nakasuot ng 150,000 pisong suit. Nakita niya ang ibang mga manager na gumawa ng pinong pagkakaiba batay sa hitsura, ngunit hindi kailanman naging kasing eksplisito tulad ng nasaksihan niya ngayon. At mayroong isang bagay sa mukha ng lalaking nakasuot ng kupas na jacket na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na nakita na niya ito dati, hindi kamakailan, hindi sa bangko, kundi sa isang konteksto na hindi pa niya maalala. Ngunit si Gino ang kanyang boss at may pamilyang kailangang pakainin si Lito at bahay na kailangang bayaran at hindi niya kayang mawalan ng trabaho dahil sa pagtatanggol sa isang estranghero na maaaring wala talagang pera para magbukas ng account sa bangko na ganoon ang antas. Tumango siya. Nanatili roon mga 3 metro ang layo, ngunit hindi na nakialam pa. Napansin ito ni Santi. Napansin niya ang tensyon sa postura ni Lito. Napansin niyang hindi ito ganap na umalis, kundi nanatili sa malapit na parang naghihintay na lumala ang sitwasyon upang mangailangan ng kanyang profesional na interbensyon at inilagay ang impormasyong iyon para sa ibang pagkakataon. Binalik ni Gino ang kanyang atensyon kay Santi. Mr. Reyes, sabi niya,
Ang boses ay matalim na ngayon, direktahan kitang hihilingin na umalis. Ang bangko na ito ay hindi angkop para sa inyong mga pangangailangan. Ang aking mga pangangailangan? Tanong ni Santi. Ang inyong pinansyal na pangangailangan? May iba pang mga institusyon na mas makakapaglingkod sa inyo, mga institusyon na may mas kaunting kinakailangan. Tiningnan ni Santi ang paligid ng lobby. Ang matandang kliyente na may kwintas na perlas ay tinitingnan na siya ngayon ng lantaran na may ekspresyon na kalahating pagtataka at kalahating pagkasindak sa eksenang nangyayari. Hindi pagkasindak kay Santi, kundi pagkasindak sa kanyang nasasaksihan. Pagkasindak ng isang babae na naging VIP client ng bangko na iyon sa loob ng 40 taon at hindi pa kailanman nakita ang isang general manager na magpaalis ng isang tao sa gitna ng lobby na may ibang mga kliyente. Nakita niya ang kanyang asawa bago ito namatay 10 taon na ang nakakaraan na inasikaso sa parehong bangko ni Carding Reyes. Naaalala niya si Carding bilang isang taong pantay, ang pagtrato sa lahat na sinusukat ang mga tao sa kanilang sinasabi at ginagawa, hindi sa kanilang hitsura. At ngayon, nakikita niya ang isang manager na pumalit sa henerasyong iyon na tratuhin ang isang tao na parang basura na kailangang alisin bago mahawaan ang espasyo. Ang batang executive ay nawala, marahil sa opisina, kung saan hindi niya kailangang saksihan ito. Ang batang empleyada sa Desk 3 ay tumitingin ng may halatang kakulangan sa ginhawa at si Gino De Leon ay nakatayo sa kanyang harapan na may tindig ng isang taong gumagawa ng tama na pinoprotektahan ang mga pamantayan ng isang kagalang-galang na institusyon na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang general manager. Sigurado ka? Tanong ni Santi. Mahinahon ang boses, walang galit, walang pagkapuot. Simpleng tanong lang. Lubos akong sigurado. Dahan-dahang tumango si Santi na parang may pinoprosesong mahalagang impormasyon. Naiintindihan ko, sabi niya. Tila nakahinga si Gino na natapos ang usapan nang hindi na kailangang lumala pa. Ngunit hindi pa rin gumalaw si Santi. Maaari ba akong magtanong? Sabi niya. Bumuntong hininga si Gino. Ano? Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? 8 taon bilang general manager. Nakilala mo ba si Carding Reyes? Sumimangot si Gino. Sino? Si Carding Reyes. Nagtrabaho dito ng 20 taon, investment manager. Namatay 10 taon na ang nakakaraan. Nag-isip si Gino. Hindi, pumasok ako pagkatapos niyan. Bakit? Nagtatanong ka? Siya ang aking ama, sabi ni Santi. Pinroseso ni Gino iyon. Sa isang sandali, may bahid ng kakulangan sa ginhawa na dumaan sa kanyang mukha, ngunit mabilis siyang nakabawi. Ikinalulungkot ko ang inyong pagkawala, sabi niya sa tonong parang sinanay. Ngunit hindi nito binabago ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi, sabi ni Santi. Sa tingin ko hindi. Maikling katahimikan. Mr. Reyes, sabi ni Gino. Mas malakas na ang boses ngayon. Boses na ipinarating upang marinig ng mga naroon sa lobby. Boses ng autoridad na hindi humihingi, kundi nagpapaalam. Hihilingin ko sa inyo sa huling pagkakataon na umalis ng kusa. Kung hindi nyo gagawin, kailangan kong tawagan ang seguridad para samahan kayo. Si Lito, na 3 metro ang layo, ay tumingin kay Santi, pagkatapos ay kay Gino na parang kinakalkula kung dapat siyang makialam at kung ano ang mangyayari kung gagawin niya ito. Tiningnan ni Santi si Gino sa loob ng 3 segundo pa. Pagkatapos ay nagsalita siya sa boses na narinig ng lahat sa lobby. Ang mga taong tulad ko ay hindi nakakapasok dito? Ang tanong ay nanatili sa hangin ng lobby, simple, direkta, na may tono na hindi nag-aakusa, kundi tunay na nagtataka, na parang tunay na gusto ni Santi na kumpirmahin ang alam na ng dalawa. Nagtagal ng 1 segundo si Gino bago sumagot, na parang nagdedesisyon kung kumpirmahin ng malakas ang kanyang ipinahiwatig sa buong usapan. Ang mga taong tulad ninyo, sabi niya sa huli, ay nangangailangan ng ibang institusyon na may ibang pamantayan. Mga pamantayan na nakabatay sa hitsura. Mga pamantayan na nakabatay sa pinansyal na realidad na tinukoy mo sa pamamagitan ng pagtingin sa akin sa loob ng 10 segundo, may sapat akong karanasan para makagawa ng tumpak na pagtatasa. Tumango si Santi hindi sa pagsang-ayon kundi sa isang bagay na mas malapit sa kumpirmasyon ng isang hypothesis. Umikot siya at nagsimulang lumakad patungo sa pinto. Tiningnan siya ni Gino na umalis ng may halatang kasiyahan. Naihandle niya ang sitwasyon sa propesyonal na paraan nang walang labis na sigaw, bagaman may kinakailangang katatagan, nang walang pisikal na karahasan, bagaman may ganap na kalinawan. Napanatili niya ang mga pamantayan ng bangko
na kanyang pinamamahalaan sa loob ng 8 taon na may reputasyon ng kahusayan at resulta. Pinrotektahan niya ang imahe ng institusyon na hindi kayang makisama sa mga kliyente na magpapababa ng perceived level ng iba pang VIP clients. Kliyente na nagbabayad ng mataas na komisyon dahil inaasahan nila ang isang eksklusibong kapaligiran, malaya sa mga elemento na hindi akma sa imahe ng kasaganaan na ipinagbibili ng bangko. Ginawa niya ang eksaktong dapat gawin ng isang general manager. Humarap siya kay Lito na nasa 3 metro pa rin ang layo, nagmamasid na may ekspresyon na hindi maintindihan ni Gino. Ganito pinapanatili ang mga pamantayan, sabi ni Gino, sa tonong nagbibigay ng aral. Ang isang bangko na tulad nito ay hindi para sa lahat, at bahagi ng aking trabaho ang tiyakin na malinaw iyon. Hindi sumagot si Lito, tumango lang ng bahagya. Umakyat si Gino sa hagdan pabalik sa kanyang opisina, nasisiyahan, mahusay, ginagampanan ng tungkulin, o sa tingin niya, nakarating si Santi sa salamin na pinto na may gintong karatula na nagsasabing First Republic Bank sa eleganteng letra. Itinulak niya ito. Lumabas siya sa kalye sa sikat ng araw ng tanghali. Naglakad siya ng 2 bloke hanggang sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. Hindi ang sasakyang karaniwan niyang minamaneho, na isang bagong modelo ng Mercedes-Benz na may leather interior at control screen na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ng isang ordinaryong empleyado ng bangko. Dumating siya sa isang 2010 Toyota Vios na binili niya ng cash 3 araw na ang nakakaraan, partikular para dito. Sumakay siya, isinara ang pinto, nanatili roon ng ilang sandali, kinuha ang telepono mula sa panloob na bulsa ng jacket. Hindi ito lumang telepono, ito ay isang iPhone 15 Pro dahil may mga limitasyon kung gaano kalayo ang handa niyang puntahan sa pagpapanggap. Tiningnan niya ang oras, 11:52 AM, 18 minuto mula nang pumasok siya sa bangko. 18 minuto para masuri, husgahan, at paalisin, batay lamang sa kanyang hitsura. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganitong uri ng eksperimento. 3 buwan na ang nakakaraan. Pumasok siya sa isang 5-star na restaurant na may katulad na pananamit. Pinaupo siya sa isang sulok na mesa malapit sa banyo. Ang mesa na inilaan nila para sa mga kliyente na teknikal na may reservation, ngunit mas gusto ng maitre na ilayo sa paningin ng ibang mga kumakain. Nag-order siya ng pinakamahal na putahe sa menu. Kumain siya ng tahimik habang tinatrato siya ng mga waiter, nang may pinakamababang kinakailangang paggalang, ngunit wala ang atensyon na inaalok nila sa mga kalapit na mesa na may mga kliyente na nakasuot ng suit. Nagiwan siya ng 25,000 pisong tip ng cash at isang business card na nagpakilala sa kanya bilang isang food critic para sa isang kilalang international publication. Ang restaurant ay nawalan ng isang food award 2 buwan pagkatapos nang ilabas ang kanyang review na naglalarawan ng karanasan ng isang kliyente na hindi akma sa aesthetic na inaasahan ng establishmento. Hindi niya ito ginawa para sa paghihiganti. Ginawa niya ito dahil kailangan niyang malaman kung ang mga institusyon na nagpapahayag ng kahusayan ay nakabatay sa tunay na serbisyo o sa hitsura ng serbisyo sa tamang mga tao. Ngayon ay nakakuha siya ng katulad na sagot sa bangko na minahal ng kanyang ama. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kalendaryo. Bukas, Huwebes 10 AM, Board of Directors Meeting, First Republic Bank, 2 PM, botohan tungkol sa alok ng SLR Holdings. Kung boboto sila ng oo, tulad ng lahat ng indikasyon, dahil ang alok ay mapagbigay at ang bangko ay nangangailangan ng kapital, ang SLR Holdings ay magbabago mula 40% tungo sa 65% ng pagmamay-ari. At si Santiago Reyes, ang nag-iisang may-ari ng SLR Holdings, bagaman walang sino man sa Board of Directors ang nakakaalam pa, ay magiging mayoryang shareholder ng bangko, nakakapaalis lang sa kanya dahil mukha siyang mahirap. Ngumiti si Santi, hindi sa tuwa, kundi sa isang bagay na mas malapit sa kasiyahan ng isang siyentipiko na katatapos lang ng isang eksperimento at nakakuha ng eksaktong resulta na kanyang inaasahan, bagaman umasa siyang mali siya. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant, kumpirmahin ang pagdalo sa meeting bukas, eksaktong 10 AM. Ipabatid sa kanila na darating ako bilang bagong mayoryang shareholder ng SLR Holdings. Idinagdag niya sa ikalawang mensahe, humiling sa security ng bangko ng recording mula sa mga CCTV camera ng lobby sa pagitan ng 11:30 AM at 12 PM ngayon. Sabihin mo na ito ay para sa pagsusuri ng bagong may-ari. Ikatlong mensahe, imbestigahan ang kumpletong kasaysayan ni Gino De Leon, General Manager. Gusto kong malaman ang lahat. Ipinadala niya ang 3 mensahe.
Inilagay ang telepono at tumingin sa bangko na 2 bloke ang layo, isang 8 palapag na gusali na may batong harapan na libu-libong beses na niyang nakita noong bata pa siya na bumibisita sa kanyang ama. Gusali kung saan nagtrabaho ang kanyang ama ng 25 taon. Sinusukat ang mga tao batay sa pagkatao sa halip na sa hitsura. Gusali na ngayon ay kanyang pag-aari sa 40% salamat sa pagbili na ginawa niya 6 na buwan na ang nakakaraan sa pamamagitan ng holding company na walang nakakaalam na kanya. At bukas ay magiging 65% kanya kung aprubahan ng Board of Directors ang pagbebenta ng karagdagang shares sa SLR Holdings, tulad ng lahat ng indikasyon. Ang bangko kung saan siya kakapaalis lang dahil mukha siyang pulubi. Ang bangko kung saan ang general manager ay kakasuri lamang sa kanyang halaga bilang isang tao, batay sa isang kupas na jacket at hindi inahit na balbas. Ang bangko kung saan bukas, kapag natuklasan ni Gino De Leon kung sino talaga ang lalaking kanyang pinaalis, ay huli na ang lahat para sa anuman, maliban sa mga kahihinatnan. Pinaandar ni Santi ang sasakyan. At habang nagmamaneho pabalik sa apartment sa isang lugar na hindi kailanman kikilalanin ni Gino De Leon bilang address ng isang bilyonaryo dahil ito ay nasa isang residential tower na walang kapansini-pansing pangalan, ngunit may seguridad na mas mahal pa kaysa sa taunang badyet ng seguridad ng bangko. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, 20 taon na ang nakakaraan sa parehong bangko. Sinusukat ng bangko ang mga tao batay sa hitsura. Anak, ngunit ang mga taong mahalaga ay sinusukat batay sa pagkatao. Bukas, matutuklasan ng First Republic Bank ang pagkakaiba sa pagitan ng 2 paraan ng pagsukat at matutuklasan nilang mali sila ng pagsukat. Hindi palaging bilyonaryo si Santiago Reyes. Marami na siyang pinagdaanan bago iyon. Siya ay anak ng isang upper middle class na manager ng bangko na namuhay ng maayos ngunit hindi garapal. Siya ay isang mag-aaral ng computer engineering na may partial scholarship na nagtatrabaho ng 20 oras kada linggo sa tech support para bayaran ang kalahati. Siya ay isang junior programmer sa isang software company na nagbabayad ng sapat para sa isang maliit na apartment at pagkain, ngunit hindi sapat para sa malaking savings. At sa loob ng 6 na buwan na nakapanlulumo 10 taon na ang nakakaraan, siya ay isang anak na nakaupo sa tabi ng kama ng ospital. Nakikita ang kanyang ama na namamatay sa pancreatic cancer, na huli na natuklasan ng mga doktor upang makagawa ng anuman maliban sa pagbigay ng morphine at maghintay. Namatay si Ricardo Reyes, isang Martes bandang 4 ng umaga sa isang silid ng pribadong ospital na halos buong sakop ng kanyang insurance mula sa bangko. Isang maliit ngunit malinis na silid sa 2 palapag na may bintana na nakaharap sa parking lot at nagpapapasok ng kulay-abong liwanag ng madaling araw na ayaw makita ng sinuman. Naroon si Santi sa huling 72 oras. Natutulog sa isang reclining chair na dinala ng mga nurse, kumakain ng kung anong makain mula sa cafeteria ng ospital. Nakikita ang kanyang ama na lumalala mula sa isang taong malakas sa buong buhay niya hanggang sa isang marupok na katawan na nakakonekta sa mga makina na gumagawa ng regular na ingay na nagtatakda ng natitirang oras. Marami silang napag-usapan sa loob ng 72 oras na iyon tungkol sa buhay ni Ricardo, tungkol sa pagkabata sa isang maliit na bayan kung saan siya lumaki ng walang pera, tungkol sa kung paano siya dumating sa syudad, sa edad na 18 na may 11 piso sa bulsa, at pangarap na maging isang tao, tungkol sa unang trabaho sa bangko bilang isang messenger, tungkol sa dahan-dahang ngunit patuloy na pag-akyat sa loob ng 25 taon hanggang sa investment manager, tungkol sa kung paano sa bawat hakbang ay naaalala niya kung ano ang pakiramdam ng isang taong pumapasok sa bangko na may takot na mahusgahan. Ang kanyang huling malinaw na salita na sinabi 36 oras bago tuluyang mawalan ng malay ay para kay Santi. Hindi tungkol sa pag-ibig, bagaman ang pag-ibig ay ipinahiwatig. Hindi tungkol sa pagmamalaki, bagaman ang pagmamalaki ay naroon din, kundi tungkol sa aral na kanyang natutunan at gusto niyang ipasa sa kanyang anak bago pa man huli na. Huwag mong hayaang kalimutan ka ng pera kung ano ang pakiramdam ng wala nito. Si Santi, 24 taong gulang noon, ay tumango ng hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ama. May pera si Ricardo, hindi gaanong marami para sa mga pamantayan ng mga executive ng bangko, ngunit sapat para sa isang komportableng buhay, sariling bahay, bagong sasakyan bawat 5 taon, taunang bakasyon, pribadong universidad para sa nag-iisang anak. Tatay, sabi ni Santi, may pera ka. Ngayon oo, sagot ni Ricardo sa mahina ngunit malinaw na boses. Ngunit lumaki ako nang wala nito
At hindi ko kailanman nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng pumasok sa isang lugar kung saan ka sinusukat sa loob ng 2 segundo at nagpasya silang hindi kanila karapat-dapat. Huminto siya sandali para huminga. Kaya ganyan ako nagtatrabaho sa bangko. Dahil gusto ko na ang bawat taong pumapasok ay malaman na ang kanilang halaga ay hindi nasa kanilang account, kundi nasa kanilang pagkatao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, binuksan muli ng may pagsisikap. Pangako ka sa akin ng isang bagay anuman. Kung balang araw magkaroon ka ng totoong pera, ang uri ng pera na nagbabago kung paano kanila tinitingnan, huwag mong kalimutan kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig. Nangako si Santi, at 36 oras pagkatapos, namatay ang kanyang ama at naiwan si Santi na may katamtamang mana na 5 milyong piso sa savings, kasama ang bahay na naibenta niya sa 10 milyong piso pa, at may pangako na ginawa niya ng hindi alam na 10 taon pagkatapos, magkakaroon siya ng mas maraming pera kaysa sa kinita ng kanyang ama sa buong buhay nito. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis sa bangko, nakarating si Santi sa apartment sa isang 22 sa palapag na residential tower, sa isang lugar na hindi mukhang marangya sa labas. Ngunit may 3 antas ng seguridad at mga residente na kinabibilangan ng 2 profesional na manlalaro ng soccer, isang aktres ng teleserye at 3 negosyante na ang mga kumpanya ay nakalista sa stock market. Ang kanyang apartment ay isang penthouse sa huling palapag. Binayaran niya ito ng 150 milyong piso 2 taon na ang nakakaraan. Mayroon itong 360-degree na tanawin ng syudad, kusina na hindi niya kailanman ginagamit dahil kumakain siya sa labas o nagpapadeliver, at opisina kung saan niya ginugugol ang karamihan ng kanyang oras kapag wala siya sa mga opisina ng kanyang kumpanya. Inalis niya ang kupas na brown na jacket, inilagay ito sa hanger sa tabi ng pintuan. Sa tabi ng jacket na iyon ay nakasabit ang 5 designer suit na nagkakahalaga sa pagitan ng $100,000 at 250,000 piso bawat isa. Sadyang pinag-iba ang mga ito. Gusto niyang makita ito bilang paalala na ang damit ay hindi nagpapakilala sa tao bagaman pinipilit ng mundo na ito ay ganoon. Pumunta siya sa opisina, binuksan ang laptop. Mayroon siyang 3 email mula sa kanyang assistant. Una, kumpirmado ang meeting para bukas, 10 a.m. Ang chairman ng board of directors ay kinukumpirma ang iyong pagdalo bilang kinatawan ng SLR Holdings. Pangalawa, hiniling ang recording ng security camera. Nagtatanong ang security department ng bangko ng dahilan ng kahilingan. Sinabi ko sa kanila na ito ay para sa pagsusuri ng bagong may-ari. Kinumpirma nila na magkakaroon sila ng file na handa bukas. Pangatlo, ang investigasyon kay Gino De Leon ay nakalakip sa hiwalay na dokumento. Binuksan ni Santi ang nakalakip na dokumento. Si Gino De Leon, 52 taong gulang, General Manager ng First Republic Bank sa loob ng 8 taon. Bago iyon, Regional Manager sa ibang bangko sa loob ng 6 na taon, Branch Supervisor sa loob ng 4 na taon bago iyon. Edukasyon, Bachelor's Degree sa Business Administration mula sa isang hindi gaanong kilalang pribadong unibersidad. Master's Degree sa Finance mula sa isang evening program, malinis na record, walang eskandalo, walang demanda, walang formal na reklamo na naitala, mga numero ng kanyang pamamahala. Ang bangko ay lumago ng 20% sa mga assets sa loob ng kanyang 8 taon. Nabawasan ang operational costs ng 15%. Tumataas ang profit margins ng 12%. Sa papel, si Gino De Leon ay isang huwarang manager. Mayroong karagdagang seksyon na idinagdag ng assistant ni Santi na may paunawa. Karagdagang impormasyon mula sa mga internal na pinagkukunan. Binasa ni Santi. Inilarawan ng mga empleyado si Gino bilang profesional ngunit malayo. Ilan ang nagbanggit na obsessed siya sa imahe ng bangko at nagpatupad ng mas mahigpit na dress code para sa mga empleyado at mga pamantayan ng kliyente na hindi nakasulat sa manual ngunit naiintindihan ng lahat. Mas pinipili ng bangko ang mga kliyente na mukhang mayaman. May anekdota ng isang empleyada ng customer service na sinaway ni Gino 6 na buwan na ang nakakaraan dahil sa pag-asikaso sa isang kliyente na may amoy pintura. Sinabi ni Gino sa kanya, "Maari mo siyang idirekta sa quick counter sa halip na dalhin siya sa desk kung saan siya nakikita ng ibang kliyente." Nagprotesta ang empleyada, sinabing may lehitimong savings account ang kliyente at nangangailangan ng tulong sa investment. Sumagot si Gino, "May mga paraan para tumulong." Nang hindi na kailangang amuyin ng ibang kliyente ang pintura habang naghihintay. Nagsumite ng reklamo ang empleyada sa Human Resources.
Inilagay ng Human Resources ang reklamo sa archive nang walang aksyon dahil ang General Manager ay may diskresyon sa mga pamantayan ng serbisyo. May isa pa tungkol sa isang security guard na tinanggal sa trabaho dahil hindi nito pinaalis ang mga taong walang tirahan na nakaupo sa hagdanan ng bangko sa harap ng entrada. Sinabi ni Gino, "Hindi dapat makita iyan ng mga kliyente kapag pumapasok sila. Trabaho mo ang tiyakin na mananatili ang imahe ng bangko." Nagtalo ang gwardiya na walang ginagawang iligal ang tao. Nagpapahinga lamang. "Gino, wala akong pakialam kung legal. Ang mahalaga ay kung ano ang nakikita ng aming mga kliyente." Tinanggal sa trabaho ang gwardiya pagkatapos ng 2 linggo dahil sa mababang performance. Bagaman ang kanyang performance evaluation ay kasiya siya sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Mayroong pangatlong anekdota. Ito ang pinakabago. Tinanggihan ni Gino ang aplikasyon ng kredito ng isang maliit na negosyante dahil hindi sumasalamin ang kanyang negosyo sa uri ng kliyente na hinahanap ng bangko. Ang negosyo ay isang car repair shop, maayos ang kanyang pananalapi, matatag ang kita, ngunit sinabi ni Gino sa isang internal na meeting, "Ayoko na ang aming portfolio ng mga pautang ay puno ng mga repair shop at laundry shop. Gusto ko ng mga kumpanya na magandang pakinggan kapag binabanggit namin sila sa mga report. Walang iligal, walang lumalabag sa mga regulasyon ng bangko. Isang pare-parehong pattern lamang ng isang taong sinusukat ang halaga ng mga tao sa kanilang hitsura at nagtatayo ng isang institusyon na nagpapakita ng pilosopiyang iyon." Isinara ni Santi ang dokumento. Naalala niya ang kanyang ama, si Carding Reyes, na nagtrabaho sa parehong bangko sa loob ng 25 taon na may kabaligtarang pilosopiya na nag-asikaso sa mga kliyente na nakasuot ng overall ng may parehong respeto tulad ng mga kliyente na nakasuot ng suit, na nagturo kay Santi na ang halaga ng mga tao ay nasa kanilang pagkatao at hindi sa kanilang hitsura. At naisip niya na kung buhay pa si Ricardo at nakita ang naging bangko sa ilalim ng pamamahala ni Gino De Leon, pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Nagring ang telepono ni Santi, hindi kilalang numero. Sinagot niya, "Mr. Reyes." Boses ng isang matandang lalaki na may accent ng isang taong nagtrabaho ng maraming taon sa serbisyo. "Opo, pasensya na at tumatawag ako sa ganitong oras. Ang pangalan ko ay Lito Manalastas. Nagtatrabaho ako sa First Republic Bank sa seguridad." Umupo ng tuwid si Santi sa upuan. "Naaalala ko kayo. Naroon kayo kanina?" "Opo, maikling paghinto. Sinubukan kong tumulong. Pasensya na. Ang aking boss." "Bueno, nakita niyo ang nangyari. Paano niyo nakuha ang numero ko?" "Humiling ako ng contact sa Systems Department na hanapin si Santiago Reyes sa database. Nahanap ang iyong numero na nakarehistro bilang contact ng SLR Holdings, ang kumpanyang bumibili ng shares ng bangko." Walang sinabi si Santi. Naghintay. "Nakilala ko ang inyong ama," sabi ni Lito. Boses na may bigat ng lumang alaala ng mga bagay na mahalaga noon at mahalaga pa rin ngayon kahit na umikot na ang mundo. Si Carding Reyes. Nagtrabaho ako sa kanya sa loob ng 17 taon bago siya namatay, mula 1997 hanggang 2014. Mabuting tao siya. Maikling paghinto, kung saan tila nagpasya si Lito kung gaano karami ang ibabahagi. "Tinulungan niya ako nang magkasakit ang aking anak na babae at kailangan ko ng pautang para sa paggamot. Nagpatuloy siya, 8 taong gulang siya. Leukemia. Sakop ng insurance ang bahagi, ngunit hindi lahat. Kailangan ko ng 50,000 piso. Ang sahod ko ay bilang security guard. Walang bangko ang magpapautang sa akin ng ganoong halaga." Nakinig si Santi nang hindi nakikialam. "Tinawag ako ng iyong ama sa kanyang opisina. Tinanong niya kung gaano karami ang kailangan ko. Sinabi ko sa kanya. Sinabi niya, ipasa natin ito bilang personal na pautang na may garantiya ng bangko. Preferential rate, 10 taon para bayaran. Pinroseso niya ito sa loob ng 2 araw. Samantalang karaniwan ay umaabot ng 2 linggo. Natanggap ng aking anak ang paggamot. Buhay siya ngayon. 18 taong gulang na siya. Nag-aaral ng medisina. Hindi ko alam iyan," sabi ni Santi. Nakaramdam ng bigat sa dibdib ng mga kwento ng ama na hindi niya kailanman nakilala. Dahil si Ricardo ay hindi isang taong nagsasalita tungkol sa kanyang mabubuting gawa. "Maraming hindi nalalaman tungkol sa mabubuting tao," sabi ni Lito. "Napapansin lang kapag wala na sila. Nagbago ang bangko pagkatapos mamatay ang iyong ama. Hindi agad-agad, ngunit dahan-dahan, ang mga bagong manager na dumating ay may iba't ibang prioridad, paghinto. Nakilala kita kanina nang makita kita sa bangko. Hindi agad, ngunit nang banggitin mo ang pangalan ng iyong ama, may litrato sa mga lumang file,
Si Ricardo, kasama ang kanyang anak sa isang event ng bangko, mga 20 taon na ang nakakaraan. Bata ka pa sa litrato, ngunit ang mukha ay pareho. Bakit ka tumatawag? Tanong ni Santi. Dahil kailangan kong malaman mo ang isang bagay. Ang nangyari kanina kay Gino De Leon ay hindi ito ang unang pagkakataon, hindi rin ito ang nag-iisang pagkakataon. Ganoon siya magpatakbo. Iyan ang kanyang pilosopiya. Huminga ng malalim si Lito. At kailangan mong malaman na hindi lahat sa bangko ay ganoon ang iniisip. Ang ilan sa amin ay naaalala kung paano dati nang si Ricardo ay nagtatrabaho doon. Kung kailan ang bangko ay iba ang pagsukat sa mga tao. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil bukas ay may board of directors meeting at dahil kung ang SLR Holdings ay maging mayoryang shareholder, magkakaroon ng mga pagbabago. At gusto kong malaman mo na may mga tao sa bangko na gustong mangyari ang mga pagbabagong iyon na gusto naming bumalik sa dati. Nagtimbang-timbang si Santi ng ilang sandali bago sumagot. Ilan ang mga taong tulad mo ang nag-iisip sa seguridad? 3 sa 5. Sa customer service, marahil kalahati. Sa middle management, mas kaunti. Si Gino ang nag-hire sa karamihan ng middle managers. Loyal sila sa kanya. At ikaw, bakit hindi ka loyal sa kanya? Loyal ako sa bangko, hindi sa taong nagpapatakbo nito. Paghinto. At loyal ako sa alaala ng mga taong tulad ng inyong ama na nagtayo ng bangko na iyon na may mga prinsipyo na may halaga. Nakaramdam si Santi ng isang bagay sa dibdib na matagal na niyang hindi naramdaman. Ito ay pasasalamat na halo-halong pagpapatunay. Pasasalamat na may isang taong naaalala ang kanyang ama sa mahalagang paraan. Pagpapatunay na ang eksperimento ngayon ay hindi lamang para patunayan ang isang punto, kundi nagbunyag ng isang bagay na kailangang baguhin. Salamat sa pagtawag, sabi ni Santi. Ano ang mangyayari bukas? Tanong ni Lito. Bukas, ang SLR Holdings ay magiging mayoryang shareholder kung aprubahan ng board ang benta na kanilang aaprubahan dahil maganda ang alok. At pagkatapos, magkakaroon ng mga pagbabago. Anong uri ng pagbabago? Nag-isip si Santi kung paano sasagot, kung gaano karami ang sasabihin sa taong kakikilala lamang niya. Ngunit nagtrabaho kasama ang kanyang ama at malinaw na may loyalty sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sahod. Mga pagbabago na magiging ipinagmamalaki ng aking ama, sabi niya sa huli. Katahimikan sa kabilang panig. Pagkatapos, yan lang ang kailangan kong marinig. Ibinaba nila ang telepono. Nanatili si Santi sa opisina na may tanawin ng syudad na iluminado sa ibaba, mga gusaling may mga bukas na bintana kung saan nagtatrabaho ang mga tao ng gabi. Mga kalye na may mga sasakyan na gumagalaw sa predictable na pattern, ordinaryong buhay ng syudad na hindi alam na bukas ay may magbabago para sa ilang tao, bagaman para sa karamihan ay mananatili ang lahat. Naalala niya ang eksperimento kanina, ang 11 na minuto sa bangko. Ang mukha ni Gino De Leon nang suriin siya at magpasya na hindi siya karapat-dapat. Ang boses ni Gino nang sabihin, ang mga taong tulad ninyo ay nangangailangan ng ibang institusyon. Naalala niya ang matandang kliyente na may kwintas na perlas na tumingin ng may pagkasindak, si Lito na sumubok na makialam, ang batang empleyada sa desk na nakakita ng lahat ng may halatang kakulangan sa ginhawa at naisip niya na bukas, matutuklasan ng lahat ng mga taong iyon kung sino talaga ang lalaking pinaalis ni Gino. Ang ilan ay makakaramdam ng pagpapatunay, ang iba ay makakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Si Gino ay makakaramdam ng matinding takot dahil kapag mayroon kang tunay na kapangyarihan, ang uri ng kapangyarihan na nagmumula sa pagiging may-ari ng isang institusyon at hindi lamang isang empleyado nito, ang mga salitang sinabi mo nang akala mo ay nakikipag-usap ka sa isang taong walang kapangyarihan ay nagiging ebidensya kung sino ka talaga. At ipinahayag ni Gino De Leon kung sino siya talaga. Binuksan ni Santi ang drawer ng desk, kinuha ang folder na inilagay niya roon 6 na buwan na ang nakakaraan. Sa loob, mga dokumento ng pagbili ng 40% ng First Republic Bank sa pamamagitan ng SLR Holdings. Binili niya ang mga shares na iyon, hindi para sa investment, kundi para sa alaala. Dahil natuklasan niya na ang bangko kung saan nagtrabaho ang kanyang ama ng 25 taon ay nasa pinansyal na problema. Dahil gusto niyang iligtas ito, bagaman walang nakakaalam na siya ang nagliligtas dito. At dahil gusto niya sa isang antas na hindi niya inamin maging sa kanyang sarili hanggang ngayon, patunayan kung ang bangko ay patuloy na nagpapatakbo na may mga prinsipyo na pinahahalagahan ng kanyang ama. Ngayon ay nakakuha siya ng sagot. Hindi. Nagbago ang bangko.
Ito ay naging isang lugar kung saan mas mahalaga ang hitsura kaysa sa pagkatao, kung saan ang kahusayan ay sinusukat sa profit margins at hindi sa mga buhay na naantig. Kung saan ang general manager ay nagpapaalis ng mga tao dahil hindi sila mukhang sapat na mayaman. Bukas ay magbabago iyon, hindi agad-agad, hindi sa isang talumpati o sa isang bagong patakaran. Ngunit magbabago ito dahil si Santi ay magkakaroon ng kapangyarihan na baguhin ito at dahil ang paggalang sa alaala ng kanyang ama ay nangangailangan ng higit pa sa pagbili ng shares. Nangangailangan itong tiyakin na ang bangko ay bumalik sa dati, isang lugar kung saan ang mga tao ay sinusukat batay sa pagkatao. Isinara ni Santi ang folder, isinara ang laptop, pumunta sa silid, humiga sa king-size bed na may mga Egyptian cotton sheet na nagkakahalaga ng 25,000 piso at para sa kanya ay ridiculously mahal tuwing naiisip niya. Ngunit pinilit ng kanyang assistant na bilhin dahil ganoon ang pamumuhay ng mga tao sa kanyang posisyon. Tiningnan niya ang kisame na may ilaw ng syudad na pumapasok sa mga bintana mula sa sahig hanggang kisame na walang kurtina dahil nakatira siya sa ika-22 palapag at walang sinuman ang makakakita sa loob. Naalala niya ang kupas na brown na jacket na nakasabit sa hanger sa tabi ng mga designer suit. Naalala niya ang pangako na ginawa niya sa kanyang ama. 10 taon na ang nakakaraan sa silid ng ospital na may kulay abong liwanag ng madaling araw na ayaw makita ng sinuman. Sa mahinang kamay ni Ricardo sa kanya, sa boses na halos hindi marinig, ngunit may bigat ng huling habilin. Huwag mong hayaang kalimutan ka ng pera kung ano ang pakiramdam ng wala nito. Hindi niya nakalimutan. Nagtayo siya ng isang financial technology company dahil naaalala niya. Dahil gusto niyang gawing demokratiko ang access sa mga investment na inilaan ng mga tradisyonal na bangko para sa mga kliyente na may mataas na balanse. Dahil nakita niya ang kanyang ama na tumulong sa mga taong tulad ni Lito at alam niyang dapat gawin iyan ng sistema ng pagbabangko ng sistematiko. Hindi lamang kapag may manager na may puso na lumalabag sa mga patakaran, gumawa siya ng mga eksperimento tulad ng ginawa niya ngayon. Dahil naaalala niya, dahil kailangan niyang patunayan kung ang mga institusyon ay nagpapahayag ng mga halaga na tunay nilang taglay o kung ginagamit lang nila ito sa mga material na pang-marketing. At bukas, matutuklasan ng mundo na ang pulubi na kanilang pinaalis ay perpektong naaalala kung ano ang pakiramdam ng nasa kabilang panig, na naaalala niya ang bawat segundo ng 18 minutong iyon sa lobby ng marmol, na sinuri at hinusgahan at itinapon, batay lamang sa kanyang hitsura. At ngayon ay may kapangyarihan siyang gumawa ng isang bagay tungkol dito, hindi paghihiganti. Ayaw ng kanyang ama ng paghihiganti, kundi katarungan at pagbabago, at isang bangko na babalik sa dati ng si Carding Reyes ay nagtatrabaho doon. Iyan ang gusto niya. Hindi nakatulog ng maayos si Lito Manalastas ng gabing iyon. Nagpuyat siya sa maliit na kama ng 2 kwartong apartment sa isang working class na lugar, 40 minutong biyahe sa pampublikong sasakyan mula sa bangko. Tinitingnan ang kisame na may mga bitak na matagal na niyang ipinangako na ayusin sa loob ng 10 taon. Iniisip ang usapan na nangyari sa pagitan niya at ni Santiago Reyes at ang kahulugan nito para bukas. Ang kanyang asawa na si Martha ay natutulog sa kanyang tabi na may regular na paghinga ng isang taong nagtrabaho ng double shift sa nursing at pinagpala na makatulog ng mahimbing sa kabila ng lahat. Ang kanyang anak na si Daniela ay nasa kwarto sa dulo ng pasilyo, marahil gising pa rin at nag-aaral para sa kanyang anatomy exam dahil nag-aaral siya ng medisina na may dedikasyon ng isang taong alam na ang buhay ay isang regalo na halos hindi niya natanggap. Tinawagan ni Lito si Santiago Reyes nang hindi kumukonsulta sa sinuman, nang walang pahintulot ni Gino, nang walang pag-apruba mula sa Human Resources. Ito ay isang impulsibong desisyon na nakabatay sa pagkilala sa mukha sa lobby at sa pakiramdam na may isang mahalagang bagay na mangyayari at mayroon siyang maliit na pagkakataon upang maging bahagi nito. Bandang 2 ng umaga, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginawa o kung isinakripisyo niya lang ang trabaho na kailangan niya para mapanatili ang bahay at bayaran ang universidad ng kanyang anak at tiyakin na hindi na kailangan ni Martha na magtrabaho ng 3 shift sa halip na 2. Ngunit may isang bagay sa boses ni Santi nang sabihin niya ang mga pagbabago na magiging ipinagmamalaki ng aking ama, na nagbigay sa kanya ng pag-asa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Pag-asa na ang bangko ay maaaring bumalik sa dati. Bumangon siya mula sa kama bandang 5 ng umaga. Nagising si Martha. Ano ang nangyayari? Bulong niya. Wala.
Matulog ka ulit. Nag-aalala ka. Kilala kita. Umupo si Lito sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng 26 taon na sumuporta sa kanya nang siya ay isang gwardiya sa pinto na kumikita ng minimum wage, na umiyak kasama niya ng masuri si Daniela, na nagdiwang ng ang pautang mula kay Carding Reyes ang nagpapahintulot sa kanila na bayaran ang paggamot. May board of directors meeting ngayon sa bangko, sabi niya. Aaprubahan nila ang pagbenta ng shares sa isang bagong kumpanya, SLR Holdings. Ang may-ari ay anak ni Carding Reyes. Lalo pang nagising si Martha. Ang manager na tumulong sa atin para kay Daniela? Oo. At ito ba ay mabuti o masama? Hindi ko pa alam, ngunit sa tingin ko ay magbabago ito ng mga bagay. Tumango si Martha. Hindi sa pag-apruba, kundi sa pagkilala na ang kanyang asawa ay isang taong gumagawa ng sa tingin niya ay tama kahit na hindi ito maginhawa. Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Tinawagan ko siya kagabi. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bangko kung paano magpatakbo si Gino. Bakit? Dahil may isang taong kailangang gawin, tumango si Martha. Hindi sa pag-apruba, kundi sa pagkilala na ang kanyang asawa ay isang taong gumagawa ng sa tingin niya ay tama kahit na hindi ito maginhawa. Maaari kang mawalan ng trabaho dahil doon, marahil. At tumawag ka pa rin? Oo. Umupo si Martha. Kinuha ang kamay ni Lito. Kung gayon, tapos na. At kung anuman ang mangyari ngayon, mangyayari. Ngunit ginawa mo ang tama. Hinigpitan ni Lito ang kanyang kamay. Sana nga. Bandang 8 ng umaga dumating si Lito sa bangko pagkatapos ng 42 minutong biyahe sa dalawang magkaibang bus. Pumasok siya sa entrada ng mga empleyado sa likod ng gusali. Isang kulay abong metal na pinto na bumubukas lamang gamit ang access card at nagdadala sa isang makitid na pasilyo na may amoy ng pang-industriyang panlinis at fluorescent na ilaw na kumikislap bawat 3 segundo. Sa loob ng 2 buwan, ipinasa niya ang access card. Naglabas ng berdeng tunog ang reader. Naka-unlock ang pinto na may metal na click. Umakyat siya sa hagdanan ng serbisyo sa halip na sa elevator ng mga empleyado dahil mas mabilis ang hagdanan sa oras na ito. At dahil kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang gumawa ng isang bagay sa nerbiyos na enerhiya na dala niya mula pa noong 2 ng umaga. Nakarating siya sa opisina ng seguridad sa 2nd palapag, isang maliit na kwarto na walang bintana na may 6 na monitor na nakakabit sa pader na nagpapakita ng mga tanawin mula sa mga kamera ng buong gusali. Isang metal na desk na may lumang computer, isang upuan na umaalingaw-ngaw, isang coffee maker na gumagawa ng kape na lasang maruming tubig, ngunit nagagampanan ang tungkulin na panatilihing gising. Si Rodrigo, ang gwardiya ng night shift, ay tinatapos ang report sa computer, isang 50 taong gulang na lalaki na may uniforme na medyo masikip sa kanya at may halatang pagod, ng isang taong nakatingin sa mga monitor sa loob ng 8 oras kung saan walang nangyayari. Tahimik ang gabi, sabi niya. Pagtatapon lang at system technician na dumating bandang 6 para ihanda ang boardroom para sa meeting ngayon. Handa na ba ang boardroom? Oo. Projector, upuan, tubig, lahat handa na para sa 10. Tumango si Lito. Tiningnan niya ang monitor na nagpapakita ng walang taong boardroom sa 2nd palapag. Isang mahabang mesa na gawa sa madilim na kahoy, 12 upuan, mga bintana na may tanawin ng kalye. Sa silid na iyon, sa loob ng 2 oras, boboto ang Board of Directors sa pagbebenta ng shares sa SLR Holdings at si Santiago Reyes ay papasok bilang bagong mayoriyang may-ari ng bangko na nagpaalis sa kanya kinabukasan. Naalala ni Lito kung dapat ba niyang bigyan ng babala si Gino, kung dapat ba niyang sabihin sa kanya na ang lalaking pinaalis niya kahapon ay anak ni Carding Reyes at ang bagong pangunahing shareholder, kung dapat ba niyang bigyan ng pagkakataon na maghanda o hindi bababa sa hindi lubos na magulat, nagpasya siyang hindi. Nagdesisyon si Gino na paalisin si Santi batay sa hitsura. Ginawa niya ang desisyong iyon ng may kumpiyansa at autoridad. Ngayon, haharapin niya ang mga kahihinatnan ng desisyong iyon sa parehong paraan, nang walang babala, nang walang paghahanda, na may ganap na pagkabigla sa pagtuklas na mali ang kanyang pagsusuri. Mukhang patas. Bandang 9:30, nagsimulang dumating ang mga miyembro ng Board of Directors. Nakita sila ni Lito sa mga monitor, 7 sa kabuuan. 3 lalaki na nasa 60s ang edad na nakasuot ng konserbatibong suit, 2 babae na nasa 50s ang edad na nakasuot ng business dress. 2 mas bata, nasa 40s ang edad, na mukhang mga executive na mabilis na umangat. Dumating si Gino bandang 9:40, nakasuot ng dark gray suit.
asul na kurbata, leather na portfolio, na malamang ay may handang presentasyon tungkol sa performance ng bangko. Nakita siya ni Lito sa monitor na tumawid sa lobby patungo sa hagdanan. Nakita niya na binabati ni Gino ang mga empleyado ng pagtango, ngunit hindi humihinto. Nakita niya na umaakyat ito sa hagdanan na may lakad ng isang taong papunta sa isang mahalagang ngunit rutinang pulong. Walang alam si Gino. Bandang 9:55, nakatanggap si Lito ng tawag mula sa reception. May ginoo dito na nagsasabing pupunta siya sa Board of Directors meeting. Ang pangalan ay Santiago Reyes. Kinakatawan niya ang SLR Holdings. Naramdaman ni Lito na bumilis ang pulso niya. Ito na ang sandali. Ang lalaking pinaalis niya kahapon ay bumalik. Ang anak ni Carding Reyes ay pumapasok sa bangko na minahal ng kanyang ama at ang lahat ay magbabago sa mga paraan na maaaring mahulaan ni Lito, ngunit hindi lubos na mahulaan. Papasukin mo siya. Bababa ako para salubungin siya. Sigurado ka? Wala siya sa formal na listahan ng mga bisita. Sabi ng protocol, kailangan ko ng kumpirmasyon. Sigurado ako. Siya ang kinatawan ng SLR Holdings, ang kumpanyang bibili ng shares ngayon. Naghihintay ang Board of Directors sa kanya. Bababa ako sa 1 minuto. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya. Pagkatapos, naiintindihan. Ibinaba ni Lito ang telepono, tumayo, inayos ang kanyang uniforme, bagaman walang gusot na kailangang ayusin. Ito ay isang nerbiyosong kilos ng isang taong malapit ng gumawa ng isang bagay na maaaring magpabago sa kanyang buhay o maaaring wakasan ito sa propesyonal na paraan at hindi pa rin niya alam kung alin sa dalawa ang mangyayari. Lumabas siya ng opisina, bumaba sa hagdanan ng serbisyo na may mga hakbang na umalingaw-ngaw sa semento. Nakarating siya sa pinto na naghihiwalay sa lugar ng mga empleyado mula sa pangunahing lobby. Itinulak niya ito, pumasok sa lobby. Naroon si Santiago Reyes. Ngunit hindi ito ang Santi kahapon na may kupas na jacket at hindi inahit na balbas. Ito ay ibang tao, bagaman siya ay pareho. Nakasuot ng itim na suit, malinis, na malamang ay nagkakahalaga ng kinikita ni Lito sa 1 buwan. Puting kamiseta, kulay abong kurbata, maayos na buhok, propesyonal na ahit na balbas, Italian leather na portfolio. Mukha siyang eksaktong siya. Isang 34 taong gulang na bilyonaryo na nagtayo ng isang kumpanya ng teknolohiya mula sa wala at ngayon ay may-ari ng bangko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumango si Santi, tumango din si Lito. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Sapat na ang tahimik na pagkilala. Ginabayan siya ni Lito patungo sa hagdanan. Umakyat sila sa 2 palapag. Nakarating sila sa boardroom. Nakasarado ang pinto. Kumatok si Lito. Pasok. Sabi ng boses mula sa loob. Binuksan ni Lito ang pinto. May 7 miyembro ng Board of Directors na nakaupo sa boardroom. Nakatayo si Gino sa tabi ng projector, naghahanda ng presentasyon. Lahat sila ay tumingin sa pinto nang bumukas ito. Pasensya na sa abala, sabi ni Lito. Narito ang kinatawan ng SLR Holdings, ang chairman ng Board of Directors, isang 68 taong gulang na lalaki na nagngangalang Eduardo Mang Ed Santos, ay ngumiti. Mahusay, sa tamang oras. Pumasok si Santi. Tiningnan siya ng silid ng may magalang na atensyon na ibinibigay sa isang mahalagang bisita. Tiningnan siya ni Gino ng kaswal, tulad ng pagtingin sa isa pang executive sa isang pulong. At pagkatapos ay kinilala siya ni Gino. Nakita ni Lito ang eksaktong sandali na nangyari. Nakita niya ang mukha ni Gino na nagbago mula sa propesyonal na kagandahang asal tungo sa pagkalito. Mula sa pagkalito tungo sa pagkilala. Mula sa pagkilala tungo sa pagkabigla. Mula sa pagkabigla tungo sa tahimik na takot dahil ang lalaking pumasok sa boardroom na nakasuot ng 150,000 pisong suit ay eksaktong kaparehong tao na pinaalis ni Gino kinabukasan na nakasuot ng kupas na jacket. Parehong mukha, parehong mata, parehong tindig. Ang damit lamang ang nagbago. Ibinuka ni Gino ang kanyang bibig, walang lumabas na tunog. Tumayo si Mang Ed Santos, iniabot ang kanyang kamay kay Santi. Mr. Reyes, isang kasiyahan na makilala ka sa wakas ng personal. Nagkausap na kami sa telepono at email, ngunit iba pa rin ang harapan. Kinamayan ni Santi ang kanyang kamay. Ang kasiyahan ay sa akin, Mr. Santos. Pakiupo. Malapit na kaming magsimula. Umupo si Santi sa bakanting upuan sa kabilang dulo ng mesa, direkta sa harap ni Gino na nakatayo pa rin sa tabi ng projector na may ekspresyon ng isang taong kakita lang ng multo. Tiningnan ni Mang Ed si Gino. Gino, ayos ka lang ba? Kumurap si Gino. Nakarecover ng may halatang pagsisikap. Opo, pasensya na. Sinusuri ko lang ang presentasyon. Maaari kang magpresenta mamaya?
Unahin nating pakinggan si Mr. Reyes. Umupo si Gino. Nakita ni Lito na medyo nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilagay niya ang kanyang portfolio sa mesa. Humarap si Mang Ed sa silid. Tulad ng alam ng lahat, narito tayo para bumoto sa alok ng SLR Holdings na bumili ng karagdagang 25% ng shares ng bangko. Ito ay magdadala sa kanila mula sa kasalukuyang 40% tungo sa 65%. Ginagawa silang mayoryang shareholder, pagtango sa paligid ng mesa. Si Mr. Reyes ay dumating bilang kinatawan ng SLR Holdings upang sagutin ang mga tanong bago ang botohan. Humarap si Mang Ed kay Santi. Gusto mo bang sabihin sa amin ang isang bagay tungkol sa iyong pananaw para sa bangko? Sumandal si Santi sa upuan, tumingin sa paligid ng mesa. Sandaling huminto ang kanyang mga mata kay Gino bago magpatuloy. Salamat sa pagtanggap sa akin, sabi niya. Mahinahon, propesyonal ang boses. Ang SLR Holdings ay hindi lamang pangalan ng kumpanya. Ito ang aking inisyal, Santiago Luis Reyes. Ang aking ina ay Reyes bago ikasal. Ginagamit ko ang kanyang inisyal para sa kumpanya. Maikling paghinto upang maproseso ang impormasyon. Ang ilan sa inyo ay marahil naaalala si Carding Reyes. Nagtatrabaho siya sa bangko na ito ng 25 taon bilang investment manager. Namatay siya 10 taon na ang nakakaraan. Tumango si Mang Ed. Naaalala ko siya. Mabuting tao, masipag, matapat. Siya ang aking ama, sabi ni Santi. Ganap na katahimikan sa silid. Ilang miyembro ng board na nagtrabaho kay Ricardo ang nagpalitan ng tingin. Binili ko ang 40% ng bangko na ito. 6 na buwan na ang nakakaraan dahil gusto kong parangalan ang kanyang alaala. Gusto kong tiyakin na ang institusyon na kanyang pinaglaanan ng kanyang karera ay patuloy na iiral at gusto kong magkaroon ng boses sa huli kung paano ito gumagana. Tumingin siya direkta kay Gino. Kahapon, pumunta ako sa bangko para magsubok. Nagsuot ako ng paraan na hindi nagpapakita ng aking tunay na pinansyal na posisyon. Gusto kong makita kung paano tinatrato ng bangko ang mga taong hindi mukhang mayaman, namutla si Gino. Pinaalis ako sa lobby. Patuloy ni Santi sa boses na hindi nag-aakusa ngunit hindi rin nagtatago ng katotohanan dahil sa general manager. Sinabihan ako na ang mga taong tulad ko ay nangangailangan ng ibang institusyon na may ibang pamantayan batay sa pinansyal na realidad na tinukoy sa pamamagitan ng pagtingin sa akin sa loob ng 10 segundo. Tiningnan ni Mang Ed si Gino. Totoo ba ito? Ibinuka ni Gino ang kanyang bibig, isinara, muling ibinuka. Hindi ko alam kung sino siya, sabi niya sa huli. Boses na mahina kung ihahambing sa otoridad na taglay niya kinabukasan. Eksakto, sabi ni Santi. Hindi mo alam. At iyan ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ka na maaaring magpatuloy bilang general manager ng bangko na ito. Ganap na katahimikan sa silid. Ang aking ama, patuloy ni Santi, sinusukat ang mga tao batay sa kanilang pagkatao, hindi sa kanilang hitsura, hindi sa kanilang pananamit o kung gaano karaming pera ang tila mayroon sila, kundi sa kung sino sila bilang tao, sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iba, sa kanilang integridad. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Gusto kong bumalik ang bangko na ito sa pagpapatakbo na may mga prinsipyong iyon at para magawa iyan kailangan kong maaprubahan ang botohan ngayon. Kailangan kong magkaroon ng mayoryang kontrol dahil ang mga pagbabagong gusto kong gawin ay hindi popular sa kasalukuyang pamamahala. Pinroseso ni Mang Ed iyon sandali. Anong uri ng pagbabago? Tanong niya. Pagbabago ng general manager muna. Si Lito Manalastas, ang pinuno ng seguridad, ang uupo sa posisyon sa pansamantalang paraan habang naghahanap kami ng permanenteng kapalit. Kumunot ang noo ni Mang Ed. Bakit si Lito? Dahil kahapon, nang paalisin ako ng general manager, sinubukan ni Lito na makialam. Sinubukan niya akong ipagtanggol, bagaman hindi niya alam kung sino ako. Iyan ang pagkatao at ang bangko ay nangangailangan ng pamumuno na may pagkatao. Tumayo si Gino. Hindi ito ang paraan kung paano ginagawa ang mga desisyon na ito. Mayroon akong 8 taon sa bangko na ito. Mayroon akong huwarang record. Ang mga numero ay mahusay, putol ni Santi. Ang bangko ay lumago sa ilalim ng iyong pamamahala. Walang sinuman ang nagtatalo doon. Ngunit ang mga numero ay hindi lahat ng mahalaga. Ang paraan kung paano nakamit ang mga numerong iyon ay mahalaga. At nakamit mo ang mga ito sa pamamagitan ng paggawa sa bangko bilang isang lugar kung saan ang mga tao ay sinusukat sa hitsura sa halip na pagkatao. Hindi ito patas, sabi ni Gino. Hindi. Binuksan ni Santi ang kanyang portfolio, kinuha ang dokumento.
Narito ako ang report ng investigasyon sa iyong pamamahala. 3 dokumentadong kaso ng mga empleyado na pinatawan ng disiplina o tinanggal dahil sa pag-asikaso sa mga kliyente na hindi akma sa imahe ng bangko. 2 kaso ng mga pautang na tinanggihan sa maliliit na negosyo na may matatag na pananalapi dahil hindi sila ang uri ng negosyo na gusto mo sa portfolio, at ang kaso kahapon kung saan pinaalis mo ang isang potensyal na kliyente batay lamang sa kanyang hitsura. Inilagay niya ang dokumento sa mesa. Nagtayo ka ng isang mahusay na bangko, ngunit itinayo mo ito ng walang kaluluwa at iyan ay magtatapos ngayon. Nanatili si Gino na nakatayo ng ilang sandali pagkatapos ay umupo ng talunan. Tiningnan ni Mang Ed ang ibang miyembro ng board. Mga tanong para kay Mr. Reyes? Isang babae ang nagtaas ng kamay. Paano ang kasalukuyang mga empleyado? Magkakaroon ba ng malawakang pagtanggal? Hindi, sabi ni Santi. Ang bangko ay maayos na nagpapatakbo. Ang problema ay hindi sa mga empleyado, kundi sa pilosopiya ng pamamahala. Magbabago iyan. Ngunit ang mga empleyado na gumagamot sa mga kliyente ng may respeto ay walang dapat katakutan. Isa pang miyembro, karagdagang investment maliban sa pagbili ng shares. Ang plano ay magpasok ng kapital upang palawakin ang mga serbisyo sa mga segment na kasalukuyang binabalewala ng bangko. Mga maliliit na negosyo, middle class na kliyente, mga taong hindi kasama sa tradisyonal na pagbabangko. Tumango si Mang Ed, tumingin muli sa paligid ng mesa. Handa na para bumoto? Lahat ay tumango. Pabor sa pag-apruba ng pagbenta ng karagdagang 25% ng shares sa SLR Holdings. 7 kamay ang itinaas. Naaprubahan ang botohan ng walang pagtutol. Tiningnan ni Mang Ed si Santi. Maligayang bati, Mr. Reyes. Ikaw na ngayon ang mayoryang shareholder ng First Republic Bank. Tumango si Santi. Salamat. Tiningnan niya si Gino. Mr. De Leon, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Epektibo ka agad. Ipaseso ng Human Resources ang iyong separation pay ayon sa kontrata. Mayroon kang hanggang sa katapusan ng araw para kunin ang iyong mga gamit. Hindi sumagot si Gino. Wala siyang masabi. Ano ang sasabihin niya? Na hindi niya alam na bilyonaryo ang pulubi. Na kumilos siya ng may mabuting hangarin na pinoprotektahan ang imahe ng bangko. Na maganda ang kanyang mga numero at dapat na mas mahalaga iyon kaysa sa isang error sa paghuhusga tungkol sa isang kliyente. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang saysay ngayon dahil ang punto ay hindi niya alam kung sino si Santi. Ang punto ay ang kanyang desisyon na paalisin ay nakabatay sa hitsura at kung pumasok si Santi kahapon na nakasuot ng 150,000 pisong suit, iba ang pagtrato sa kanya ni Gino at alam ng lahat sa silid iyon. Tumayo lang siya. Kinuha ang kanyang portfolio na may mga kamay na nanginginig na, ngayon nang halata. Tiningnan niya muli ang paligid ng mesa, ang board of directors na sumuporta sa kanya sa loob ng 8 taon, si Mang Ed na nagtanggol sa kanya sa mga performance evaluation, ang mga kasamahan na nagdiwang sa kanyang quarterly results. Walang tumingin sa kanya pabalik at umalis siya sa silid nang hindi tumitingin sa sinuman, nang walang paalam, nang walang huling salita. Sumara ang pinto sa likod niya na may mahinang click na mas malakas na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Binasag ni Mang Ed ang katahimikan na sumunod. Huminga siya ng malalim na parang isang taong nakasaksi ng isang bagay na hindi niya inaasahang masaksihan at nangangailangan ng sandali para iproseso. Ito ay hindi inaasahan, sabi niya sa huli. Alam ko, sabi ni Santi, ngunit kailangan. Humarap siya sa pinto kung saan nakatayo pa rin si Lito. Lito, maaari ka bang pumasok, pakiusap? Pumasok si Lito nang may pag-iingat ng isang taong hindi sigurado sa kanyang katatapos na nangyari. Lito Manalastas, sabi ni Santi sa board, 25 taon na siya sa bangko na ito. Nakilala niya ang aking ama. Sinubukan niya akong ipagtanggol kahapon, bagaman nangangahulugan iyon na salungatin ang kanyang boss. Siya ang eksaktong uri ng tao na dapat mamuno sa bangko na ito. Tiningnan niya si Lito. Tatanggapin mo ba ang posisyon ng pansamantalang general manager habang naghahanap kami ng permanente o permanente kung ipapakita mong gusto mong manatili? Tiningnan ni Lito si Santi. Pagkatapos ay ang board. Pagkatapos ay muli si Santi. Opo, tinatanggap ko. Ngumiti si Santi. Hindi isang malaking ngiti, kundi maliit lamang na mas pagkalma kaysa pagdiriwang. Kung gayon, simulan na nating magtrabaho. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bangko sa loob ng wala pang 2 oras. Walang opisyal na anunsyo, walang mass email mula sa Human Resources, walang emergency meeting na ipinatawag. Ngunit bandang alas 12 ng tanghali,
Bawat empleyado ng First Republic Bank, mula sa mga floor manager hanggang sa mga teller, mula sa mga credit analyst hanggang sa mga janitor na nagtatrabaho sa day shift, ay alam ang tatlong pangunahing bagay na nagpabago. Ang realidad ng kanilang lugar ng trabaho sa loob ng isang umaga. Si Gino De Leon ay tinanggal sa trabaho. Si Lito Manalastas, ang bagong pansamantalang general manager, at ang bangko ay may bagong mayoriyang may-ari na anak pala ni Carding Reyes. Ang bilis ng pagkalat ay kapansin-pansin kahit sa isang institusyon kung saan ang mga tsismis ay karaniwang mabilis na kumakalat. Ngunit hindi ito ordinaryong balita, ito ay isang institusyonal na lindol, at ang mga lindol ay lumilikha ng mga alon na gumagalaw sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Ang paraan ng pagkalat ng balita ay organiko at mahuhulaan. Ang assistant ni Gino, nakita siyang lumabas mula sa Board of Directors meeting na may maputlang mukha at portfolio sa kamay bandang 11:05 a.m. Nakita siyang pumasok sa kanyang opisina. Nakita siyang lumabas 15 minuto pagkatapos na may karton na naglalaman ng litrato ng pamilya, 2 libro at isang personalized na tasa ng kape. Nakita siyang umalis sa gusali nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Sinabi ng assistant sa Human Resources Manager. Sinabing Human Resources Manager sa Operations Director. Sinabing Operations Director sa Chief Accountant. At ganoon ang pagkalat hanggang sa nakarating ang impormasyon sa empleyada ng Customer Service sa unang palapag na nagsabi sa security guard na nagsabi sa receptionist na binanggit niya sa isang naghihintay na kliyente. Pagdating ng tanghali, ang buong bangko ay umalingaw-ngaw sa espekulasyon. Si Marilu Santos, isang 32 taong gulang na empleyada ng Customer Service, na sinaway ni Gino 6 na buwan na ang nakakaraan dahil sa pag-asikaso sa isang kliyente na may amoy pintura, ay narinig ang balita na may halo-halong ginhawa at pag-aalala. Ginhawa dahil si Gino ay isang patuloy na pinagmumulan ng stress, pag-aalala, dahil ang pagbabago ng general manager ay nangangahulugan ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng katiyakan sa bangko ay nangangahulugan ng posibleng pagtanggal. Pumunta siya sa desk ng kanyang kasamahang si Patricia. Narinig mo ba? Tanong niya ng pabulong. Tungkol kay Gino? Oo, totoo. Sabi nila, nakita siyang lumabas na may kahon. Tumingin sa paligid si Patricia upang tiyakin na walang ibang nakikinig. At si Lito, General Manager, pansamantala ngayon, ngunit General Manager. Si Lito, pinroseso ni Patricia iyon. Ang security guard? Paano nangyari na ang isang security guard ay naging General Manager? Nagkibit-balikat si Marilu. Hindi ko alam, ngunit mayroon pa. Sinasabi nila na ang bagong may-ari ng bangko ay anak ni Carding Reyes. Kumunot ang noo ni Patricia. Ang manager na namatay mga 10 taon na ang nakakaraan, iyon. At bakit tinanggal si Gino? Walang nakakaalam ng sigurado, ngunit may tsismis na may kinalaman ito sa kung paano niya tinrato ang isang tao kahapon. Tiningnan nilang dalawa ang lobby, kung saan kinabukasan ay pinaalis ni Gino ang lalaking nakasuot ng kupas na jacket. Nakita nilang dalawa ang eksena mula sa kanilang mga desk. Nakaramdam silang dalawa ng kakulangan sa ginhawa, ngunit walang nagsalita dahil ang pagsasalita ay nangangahulugan ng pagsalungat sa general manager at hindi iyon matalino kung gusto mong panatilihin ang iyong trabaho. Ang pulubi? Tanong ni Patricia. Hindi pulubi, sabi ni Marilu. Iyan ang sinasabi nila. Siya ang bagong may-ari. Dumating siya na nakabalat kayo para subukan kung paano namin tinatrato ang mga tao. Namutla si Patricia. Diyos ko, oo. Maikling katahimikan habang pinoproseso nilang dalawa ang mga implikasyon. Sa tingin mo magkakaroon pa ng mga pagbabago? Tanong ni Patricia. Hindi ko alam, ngunit iba si Lito kay Gino. Mas makatao. Hindi mahirap iyon. Sandaling tumawa silang dalawa bago bumalik sa trabaho. Sa ikalawang palapag, sa opisina na dating kay Gino at ngayon ay kay Lito, magkasamang nakaupo sina Santi at Lito, sinusuri ang organigram ng bangko. Nasa desk pa rin ang mga gamit na iniwan ni Gino, isang Mont Blanc pen sa marmol na panulat, isang table clock na may logo ng bangko na nakaukit na nagdiriwang ng 8 taon ng kahusayan, isang nakaratang larawan ng managerial team sa corporate retreat noong nakaraang taon. Tinitingnan ni Lito ang mga bagay na iyon na may ekspresyon ng isang taong hindi pa rin lubos na naniniwala na siya ay nakaupo sa upuang iyon. Maaari mong alisin ang lahat ng iyan, sabi ni Santi. Dalhin ang sarili mong mga gamit. Ito ang iyong opisina. Wala akong gamit sa opisina, sabi ni Lito. Ang desk ko sa security ay may computer, telepono at litrato ng aking pamilya. Iyon lang. Kung gayon,
Dalhin mo ang litrato ng iyong pamilya. Magandang simula iyan. Tumango si Lito. Tiningnan niya ang organigram sa computer screen. May 12 middle-level managers, sabi niya. 8 ay inupahan ni Gino. Ang 4 naman ay naroon na bago pa siya. Sino ang mga naroon na bago? Tinukoy ni Lito ang mga pangalan. Elena Ramos sa commercial loans, Joey Castro sa investments, Carla Mendoza sa human resources, at Arthur Pascual sa operations. Kilala mo ba sina Elena at Joey? Oo, nakatrabaho nila ang iyong ama. Magagaling sila. Si Carla ay profesional. Si Arthur ay komplikado, masyadong loyal sa mga numero. Anuman ang paraan kung paano ito nakamit. Nagnota si Santi sa kanyang isip. At ang 8 na inupahan ni Gino, nag-iiba-iba. Ang ilan ay may kakayahan, ngunit nakikibahagi sa filosofiya ni Gino tungkol sa uri ng mga kliyente na dapat mayroon ang bangko. Ang iba naman ay sumusunod lang sa mga utos nang walang pagtatanong. Kailangan natin ng meeting sa kanilang lahat ngayon kung maaari. Tiningnan ni Lito ang relo. Alas, 12:30. Mga 3 p.m., perpekto. Huminto si Lito bago magtanong. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Tiningnan siya ni Santi. Ang totoo, na magbabago ang bangko. Nababalik tayo sa mga prinsipyo na pinahahalagahan ng aking ama, na ang sinumang gustong maging bahagi niyan ay malugod na tatanggapin at ang sinumang hindi ay maaaring maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Ang ilan ay malamang na magre-resign, ngunit mas gusto ko ang isang maliit na bangko na may tamang mga tao kaysa sa isang malaking bangko na may mga taong naroon lamang para sa sahod. Tumango si Lito. Naintindihan niya ang lohika, bagaman nag-aalala siya sa implementasyon. Maaari ba akong magtanong? Sabi niya. Oo. Bakit ako? Para sa general manager, may mga taong mas may karanasan, may edukasyon na wala ako, na may mas angkop na hitsura, putol ni Santi. Natahimik si Lito. Kahapon, patuloy ni Santi, nang paalisin ako ni Gino, sinubukan mong makialam. Alam mong mapanganib ang salungatin ng iyong boss, ngunit sinubukan mo pa rin. Iyan ang pagkatao, hindi sapat iyon, hindi ko siya talaga ipinagtanggol. Sinubukan mo sa loob ng limitasyon ng iyong magagawa nang hindi nawawalan ng trabaho na kailangan mo para suportahan ang iyong pamilya. Hindi iyon kaduwagan, ito ay realidad. At ang katotohanan na tumawag ka kagabi para humingi ng tawad at mag-alok ng impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang bangko ay nagpapakita na hindi ka pinatahimik ng iyong konsensiya. Sumandal si Santi sa upuan. Sinusukat ng aking ama ang mga tao batay sa kanilang pagkatao. Mayroon kang pagkatao at mayroon kang loyalty sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sahod. Ang dalawang bagay na iyan ay mas mahalaga kaysa sa MBA o sa managerial experience. Huminto si Santi. Tumingin sa paligid ng opisina na dating kay Gino. Opisina na ngayon ay kay Lito, bagaman wala pang inilipat si Lito para gawin itong kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na pamunuan? Tanong ni Santi. Umiling si Lito. Hindi ang paggawa ng mahihirap na desisyon. Mahirap ang mga iyon, ngunit may lohika. Maaari mong suriin, maaari kang kumonsulta, maaari kang magkaroon ng conclusion batay sa datos. Sumandal si Santi pasulong. Ang pinakamahirap ay ang pagkakaroon ng mga usapan kung saan kailangan mong sabihin sa mga taong nagtrabaho sa iyo sa loob ng maraming taon na ang paraan ng kanilang paggawa ng mga bagay ay mali at gawin ito nang hindi sinisira ang kanilang dignidad sa proseso. Nakinig si Lito. Kakailanganin mong magkaroon ng ganoong mga usapan, patuloy ni Santi, sa mga manager na inupahan ni Gino, sa mga empleyado na nagpapatakbo sa isang tiyak na paraan dahil iyon ang itinuro sa kanila. At ang ilan ay manlalaban, ang ilan ay magre-resign, ang ilan ay magpapahirap sa mga bagay-bagay dahil lang sa prinsipyo. Kung gayon, bakit ako? Tanong ni Lito. Kung napakahirap nito, bakit hindi kumuha ng isang profesional na manager na nakagawa na nito? Dahil ang isang profesional na manager ay hindi kilala ang bangko na ito. Hindi kilala ang aking ama. Walang emosyonal na koneksyon sa kung ano ang sinusubukan nating itayo. Hinawakan ni Santi ang tingin ni Lito. Ikaw, oo. At ang koneksyon na iyan ay magiging mahalaga kapag humirap ang mga bagay dahil maalala mo kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ko alam kung kaya ko ito, pag-amin ni Lito. Hindi ko rin alam kung kaya mo ngunit handa akong alamin. Ikaw, Lito. Naalala niya ang kanyang ama na namatay na nagtatrabaho sa pabrika sa edad na 62, ang kanyang ina na naglilinis ng mga bahay para bayaran ang kanyang high school education, ang kanyang anak na si Daniela na nag-aaral ng medisina salamat sa pautang na pinroseso ni Carding Reyes sa loob ng 2 araw.
Naalala niya na sa buong buhay niya ay naging empleyado siya, na sumusunod sa mga utos, at ngayon ay mayroon siyang pagkakataon na maging iba, isang bagay na higit pa. Oo, sabi niya, handa ako. Kung gayon, simulan na natin sa meeting ng alas 3. Eksaktong alas 3, 12 middle-level managers ang nakaupo sa maliit na conference room sa ikalawang palapag, isang silid na karaniwang ginagamit para sa mga team meeting at performance review. Mayroon itong rectangular na mesa na kasya ang 14, isang whiteboard sa pader, isang bintana na may tanawin ng kalye. Si Lito ang unang pumasok, sumunod si Santi. Tiningnan ng 12 manager si Lito na may ekspresyon na nag-iiba sa pagkalito at pagtataka. Alam ng lahat na na-promote siya. Walang nakaintindi kung bakit. Tumayo si Lito sa harap ng whiteboard. Umupo si Santi sa sulok ng silid, hindi sa dulo ng mesa, kundi sa gilid na upuan. Posisyon na nagpapahiwatig na naroon siya, ngunit ang meeting na ito ay para kay Lito. Salamat sa pagdating, simula ni Lito. Ang boses ay hindi kasing tiwala tulad ng gusto niya. Alam kong hindi inaasahan ang araw na ito. Ang ilan ay tumango, ang iba ay naghintay lamang. Si Gino De Leon ay hindi na general manager. Ako ang uupo sa posisyon sa pansamantalang paraan. Hindi ko pa alam kung ito ay magiging permanente. Ito ay depende sa kung paano natin haharapin ang mga susunod na buwan. Nagtaas ng kamay si Elena Ramos, manager ng commercial loans. Bakit tinanggal si Gino? Tiningnan ni Lito si Santi. Tumango si Santi dahil ang kanyang pilosopiya sa pamamahala ay hindi naaayon sa mga halaga na kailangan ng bangko, sabi ni Lito. Sinusukat niya ang mga kliyente sa hitsura sa halip na kakayahan at hindi iyon katanggap-tanggap. Kumunot ang noo ni Arthur Pascual, operations manager. Ang mga numero ni Gino ay mahusay. Lumago ang bangko ng 20% sa ilalim ng kanyang pamamahala. Mahalaga ang mga numero, sabi ni Lito, ngunit hindi lang iyon ang mahalaga. Ang paraan kung paano natin tinatrato ang mga tao ay mahalaga. Ang paraan kung paano natin pinaglilingkuran ang komunidad ay mahalaga. Parang idealism ito, sabi ni Arthur. Hindi nabubuhay ang mga bangko sa idealism, nabubuhay sila sa profit margins. Nagsalita si Santi mula sa sulok. Nabubuhay ang mga bangko kapag mayroon silang loyal na kliyente at loyal ang mga kliyente kapag tinatrato sila ng may dignidad. Hindi lang ang mayayamang kliyente, lahat ng kliyente. Humarap si Arthur kay Santi. At kayo, Santiago Reyes, mayoryang shareholder. Hindi komportableng katahimikan. Ang dumating kahapon na parang pulubi? Tanong ni Arthur. Hindi siya pulubi. Ito ay isang pagsubok para makita kung paano tinatrato ng bangko ang mga tao na walang hitsura ng pera. At bumagsak tayo sa pagsubok, sabi ni Elena. Hindi bilang tanong, kundi bilang pagpapatunay. Bumagsak si Gino sa pagsubok, pagtatama ni Santi. Ang ilan sa inyo ay marahil iba ang pagkakakilos. Hindi ko alam, ngunit alam kong kailangan ng bangko na magbago ng direksyon. Nagsalita si Carla Mendoza, Human Resources Manager. Anong uri ng pagbabago? Mga patakaran ng customer service na pantay ang pagtrato sa lahat, sabi ni Santi. Mga pamantayan sa pautang batay sa tunay na kakayahang pinansyal sa halip na isang uri ng negosyo na magandang pakinggan. Pagsasanay para sa mga empleyado kung paano maglingkod nang walang paghuhusga. Bababawasan niya ng margins, sabi ni Arthur. Marahil sa maikling panahon, pag-amin ni Santi, ngunit sa pangmatagalan ay magtatayo ito ng reputasyon na mas mahalaga kaysa sa quarterly margins. Hindi tila kumbinsido si Arthur. Sa lahat ng respeto, parang isang taong hindi pa nakapagpatakbo ng bangko. Tama ka, sabi ni Santi. Hindi pa ako nakapagpatakbo ng bangko, ngunit nakapagpatakbo ako ng isang financial technology company na nagkakahalaga ng $800 milyong. At ginawa ko iyon na may pilosopiya ng paglilingkod sa mga taong binabalewala ng mga tradisyonal na bangko at ito ay naging lubhang kumikita. Nagsara ang bibig ni Arthur. Nagsalita si Joey Castro, investment manager. Nakilala ko ang iyong ama. Mabuting tao si Carding Reyes. Kung gusto mong gumana ang bangko tulad ng pagpapatakbo niya, may suporta ka sa akin. Ako rin, sabi ni Elena. Tumango si Carla. Susuporhan ng human resources ang mga pagbabago. Sa 8 managers na inupahan ni Gino, 3 ang nagsabing susuportahan nila ang mga bagong pagbabago, hindi nang may halatang sigasig, ngunit may mga pagtango na tila totoo. 2 ang nanatiling tahimik, nakatingin sa mesa na may ekspresyon na maaaring pagproseso ng impormasyon o pagkakalkula kung gaano katagal mananatili bago maghanap ng trabaho sa ibang lugar. 3, kasama si Arthur, ay may mga ekspresyon na nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan ng walang salita.
kumunot ang noo, nakakrus ang mga braso, tindig ng isang taong hindi kumbinsido at hindi magpapanggap na kumbinsido para lamang sa kagandahang asal. Nagnota si Lito sa kanyang isip kung sino ang nasa anong kategorya. Ang mga sumusuporta, Mike Soriano ng Personal Loans, Karen Lim ng Marketing, at Ferdinand Diaz ng Internal Audit. Ang mga tahimik, Luis Torres ng Technology at Gabby Mendoza ng Customer Service. Ang mga nag-aalinlangan, Arthur Pascual ng Operations, Robert Salazar ng Corporate Loans at Javi Ortiz ng Treasury. 3 suporta, 2 neutral, 3 pagtutol, sa kabuuang 12 managers kasama ang 4 na naroon na bago pa si Gino. Maaaring gumana ang mga numero kung ang 4 mula sa panahon ni Ricardo ay nanatiling matatag at kung ang 3 bagong suporta ay totoo, iyon ay magbibigay ng 7 sa 12, isang mayorya. Hindi napakalaki, ngunit sapat upang ipatupad ang mga pagbabago nang hindi nahaharangan ng pagtutol ang lahat. Naiintindihan ko na ito ay isang pag-a-adjust, sabi niya, at hindi lahat ay magiging komportable sa bagong direksyon. Kung may sinumang nakakaramdam na hindi niya kayang magtrabaho sa pilosopiyang ito, walang sama ng loob. Maaari silang maghanap ng posisyon sa ibang institusyon at magkakaroon sila ng neutral na referral. Ito ay isang diplomatikong paraan ng pagsasabi, maaari kayong mag-resign kung gusto ninyo. Tumayo si Arthur. Sa tingin ko ay gagawin ko iyan. Excuse me. Lumabas siya sa silid. Ang iba pang 11 managers ay nagtinginan. Walang ibang tumayo. Mayroon pa ba? Tanong ni Lito. Katahimikan. Sige, simulan na nating magtrabaho. Individual na meeting sa bawat isa sa inyo sa susunod na linggo para talakayin ang mga partikular na departamento. Sa ngayon, ipagpatuloy ang normal na operasyon na may isang pagbabago lamang. Kung makita ninyo ang isang empleyado o manager na tinatrato ang isang kliyente sa paraang sa tingin ninyo ay walang respeto, i-report ninyo kaagad sa akin. Natapos ang meeting. Lumabas ang mga managers. Naiwan sina Lito at Santi sa silid. Nawalan tayo ng isa, sabi ni Lito. Mawawalan pa tayo ng marami, sabi ni Santi. Ngunit ang mga maiiwan ay ang mga tama. Tumingin si Lito sa bintana, sa kalye sa ibaba. Nakita niya si Arthur na lumabas ng gusali na may telepono sa tenga. Marahil ay tumatawag sa isang recruiter. Sa tingin mo gagana ito? Tanong niya. Hindi ko alam, pag-amin ni Santi. Ngunit alam kong sulit subukan. Sandaling natahimik silang dalawa. May sinasabi ang aking ama, sabi ni Santi, na ang mga institusyon ay walang kaluluwa sa kanilang sarili. Mayroon lamang silang kaluluwa na ibinibigay ng mga tao. Ibinigay ni Gino ang kaluluwa ng kahusayan ng walang puso. Bibigyan natin ito ng ibang bagay. Ano? Ang kaluluwa ng isang lugar kung saan ang mga tao ay nakikita sa kung sino sila, hindi sa kanilang hitsura. Tumango si Lito. Ipinagmamalaki ka ng iyong ama. Hindi sumagot si Santi sa mga salita, kundi sa isang maliit na ngiti na mas nostalgia kaysa sa tuwa. Nang gabing iyon, bandang alas 7, tinawagan ni Lito si Martha mula sa opisina na hindi pa rin niya pakiramdam na kanya. Kumusta ka? Tanong niya. Iba, matindi. Hindi ko alam kung kaya ko ito. Ngunit susubukan mo. Oo, kung gayon nagawa mo na ang mahirap, ang natitira ay trabaho na lang. Ngumiti si Lito. Kailan ka naging ganyan katalino? Palagi akong matalino. Ngayon ka lang nakikinig. Ibinaba nila ang telepono. Isinara ni Lito ang computer. Kinuha ang litrato ng kanyang pamilya na dinala niya mula sa opisina ng seguridad. Inilagay niya ito sa bagong desk. Si Martha, si Daniela, at siya sa beach 2 taon na ang nakakaraan. Lahat ay nakangiti. Isang ordinaryong araw ng isang ordinaryong pamilya. Ngayon, ang ordinaryong pamilya na iyon ay mayroong isang bagay na extraordinary at gagawin ni Lito ang lahat ng makakaya niya upang maging karapat-dapat. Lumabas siya ng opisina, pinatay ang ilaw, isinara ang pinto, at habang bumababa sa hagdanan patungo sa labasan ng mga empleyado, naisip niya si Carding Reyes na nagtrabaho sa parehong bangko sa loob ng 25 taon. At hindi kailanman nalaman na bibilhin muli ng kanyang anak ang bangko at na ang kanyang pamana ay mabubuhay sa paraang hindi niya o ng kanyang anak mahuhulaan. Ang bangko ay nagbabago, hindi agad-agad, hindi sa isang dramatikong anunsyo o sa isang bagong patakaran na lulutas sa lahat sa isang araw, hindi nang walang pagtutol mula sa mga taong nagpapatakbo, sa isang tiyak na paraan sa loob ng maraming taon at makikita ang pagbabago bilang banta sa halip na pagpapabuti. Ngunit nagbabago ito.
Ang simpleng katotohanan na wala na si Gino ay isang pagbabago. Ang katotohanan na si Lito, isang security guard na nagsimula bilang gwardiya sa pinto, 5 taon na ang nakakaraan, ay nakaupo na ngayon sa opisina ng general manager ay isang pagbabago. Ang katotohanan na ang anak ni Carding Reyes ang mayoryang may-ari at ang unang aksyon ay ang pagtanggal sa manager na sinusukat ang mga tao sa hitsura ay isang pagbabago at ang pagbabago na iyon ay mararamdaman sa paraan ng pagtrato ng mga empleyente sa mga kliyente, sa mga patakaran na ipapatupad, sa mga usapan na mangyayari, sa mga desisyon na gagawin. Hindi ito magiging madali, ngunit ito ay magiging totoo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Lito na nagtatrabaho siya sa isang lugar kung saan ang kanyang mga halaga at ang mga halaga ng institusyon ay magkasama. Iyon ang kanyang naisip habang lumalabas siya sa malamig na gabi ng syudad na patuloy sa kanyang ritmo nang hindi nalalaman ang nangyari sa 8 palapag na gusali na may batong harapan. Ito ay isang bihirang regalo sa buhay ng isang empleyado at hindi niya ito sasayangin. 6 na buwan pagkatapos, ang First Republic Bank ay isang ibang lugar kaysa sa dati. Hindi sa isang halatang paraan na mapapansin ng isang ordinaryong kliyente kapag pumasok. Ang marmol ay nanatiling pareho. Ang mga ilaw ay patuloy na nagbibigay ng mainit na liwanag. Ang mga gintong PC ay naghihiwalay pa rin sa VIP area mula sa pangkalahatang lugar, ngunit may mga pagbabago na nakikita ng mga taong nagbibigay pansin. May bagong plaka sa lobby sa tabi ng pangunahing entrada. Tanso na may nakaukit na letra na nagsasabing, "Bilang alaala kay Ricardo Reyes 1962-2014, investment manager na sumukat sa mga tao sa kanilang pagkatao." May bagong patakaran sa manual ng empleyado, Section 3, Talata 2. Lahat ng kliyente ay aasikasuhin ng may parehong antas ng respeto at profesionalismo, anuman ang kanilang hitsura, pananamit o tila balanse ng account. May bagong team sa middle management. 3 sa 5 managers na inupahan ni Gino ay nag-resign sa unang 6 na linggo pagkatapos ng pagbabago. Pinalitan sila ng mga taong inirekomenda ni Lito, mga taong nagtrabaho kay Ricardo, mga taong nakaintindi ng pagkakaiba sa pagitan ng kahusayan at pagkatao. At may bagong kliyente na pumapasok tuwing Martes bandang alas 11 ng umaga. Ang pangalan niya ay Aling Rosa Manalastas. Siya ay 62 taong gulang. Nagtatrabaho siya bilang kasambahay sa mga bahay sa Marangyang Residential Area kung saan siya kumikita ng katamtamang sahod sa paglilinis ng mga espasyo na hindi niya kailanman kayang tirahan. Ngunit wala siyang pakialam. Mayroon siyang layunin. Mayroon siyang 90 na taong gulang na anak na nagngangalang Sofia na nag-aaral ng unang taon sa universidad sa programa ng nursing, ang unang tao sa pamilya ni Aling Rosa na nakarating sa universidad. At si Aling Rosa ay nagtatrabaho ng 6 na araw sa isang linggo, 12 oras sa ilang araw upang tiyakin na si Sofia ay makapagpatuloy sa pag-aaral nang hindi na kailangan pang magtrabaho ng full-time tulad ng ginawa ni Aling Rosa sa kanyang edad. Nag-iipon siya ng may disiplina na humahanga maging sa mga empleyado ng bangko na nakikita ang lahat ng uri ng kliyente. Bawat piso ay mahalaga, bawat ipon ay isang hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan para kay Sofia. At tuwing Martes, relihiyoso niyang idineposito ang bahagi ng sahod na iyon sa savings account na personal na binuksan ni Lito para sa kanya 3 buwan na ang nakakaraan nang siya ay mahiyain na nagtanong kung tumatanggap ang bangko ng maliliit na account. Ngayon ay Martes. Pumasok si Aling Rosa sa bangko bandang 11:03 a.m. Nakasuot siya ng uniforme sa trabaho na bahagyang may amoy ng mga panlinis at may maliit na mancha sa manggas na hindi lubos na natanggal sa paglalaba. 6 na buwan na ang nakakaraan. Ididirekta siya ni Gino De Leon sa quick counter o hihilingin sa security guard na imungkahi na bumalik siya sa ibang pagkakataon o hahanap ng paraan upang maunawaan niya na ang mga taong tulad niya ay pinahihintulutan ngunit hindi malugod na tinatanggap. Ngayon, tumayo ang batang empleyada sa desk 3 nang makita siyang pumasok. "Aling Rosa," sabi niya nang may tunay ng ngiti. "Kumusta po kayo?" "Mabuti, Ineng. Salamat sa pagtanong. Ang ideposito tulad ng dati?" "Oo. At gusto ko sanang magtanong tungkol sa investment na binanggit mo noong nakaraang linggo." "Siyempre. Upo kayo. Ipapaliwanag ko." Umupo si Aling Rosa sa upuan sa harap ng desk. Ang batang empleyada na nagngangalang Patricia at personal na sinanay ni Lito sa bagong pilosopiya ng bangko ay nagbukas ng folder na may mga option sa investment na sadyang idinisenyo para sa mga kliyente na may katamtamang kita na nag-iipon ng may disiplina.
Ipinagpaliwanag niya. Sa loob ng 15 minuto, nakikinig si Aling Rosa ng may atensyon na nagmula sa mga taon ng paggawa ng trabaho na nangangailangan ng pagsunod sa eksaktong mga tagubilin. Nagtanong siya ng mga matatalinong tanong. Sumagot si Patricia ng may respeto na hindi performance, kundi tunay. Sa huli, nagpasya si Aling Rosa na mag-invest ng 500 piso sa isang low-risk fund na inirekomenda ni Patricia. Dahan-dahan itong lalago, sabi ni Patricia. Ngunit ligtas ito at sa loob ng 10 taon na may pare-parehong deposito, magkakaroon kayo ng malaking halaga. Iyan ang gusto ko, sabi ni Aling Rosa. Isang bagay para sa aking anak para makapag-aral siya, para hindi na niya kailangang maglinis ng mga bahay tulad ko. Pinroseso ni Patricia ang investment, inimprenta ang resibo at ibinigay kay Aling Rosa. Salamat, Ineng. Salamat din po, Aling Rosa. Magkita po tayo sa susunod na Martes. Umalis si Aling Rosa sa bangko na may resibo sa kanyang bag at may pakiramdam na hindi niya naramdaman sa ibang mga bangko kung saan siya sumubok na magbukas ng account noon. Pakiramdam na siya ay mahalaga, na ang kanyang pera, bagaman katamtaman, ay may halaga, na siya bilang tao ay may dignidad na kinikilala ng institusyon. Nakita ni Lito ang pagpapalitan mula sa opisina sa ikalawang palapag, na ngayon ay kanya na. Hindi na ito maliit na kwarto, walang bintana na may mga security monitor. Ito ay isang opisina na may bintana na nakaharap sa kalye, na may kahoy na desk, na may upuan na hindi umaalingaw-ngaw, na may plaka sa pinto na nagsasabing, Lito Manalastas, General Manager. Parang hindi pa rin totoo sa kanya. 6 na buwan bilang General Manager. Ang unang 3 buwan ay pansamantala habang ang Board of Directors ay naghahanap ng permanenteng kapalit. Ngunit sa 4 buwan, tinawagan siya ni Mang Ed Santos para sa isang pribadong meeting. Bumoto ang board, sabi ni Mang Ed. Gusto nilang manatili ka ng permanente. Pinroseso ni Lito iyon sandali. Bakit? Dahil maganda ang mga numero. Dahil nirerespeto ka ng mga empleyado, dahil nasisiyahan ang mga kliyente, at dahil ginagawa mo ang trabaho sa paraan na ipinagmamalaki ni Carding Reyes. Kaya nanatili si Lito na may pagtaas ng sahod na nagpahintulot sa kanya na makabili ng isang maliit na bahay sa mas magandang lugar para hindi na kailangang magtrabaho si Martha ng double shift, na may mas mahusay na medical insurance para sa pamilya, na may pensyon na ginagarantiya ang isang marangal na pagretiro. Ngunit mas mahalaga kaysa doon na may trabaho na may kahulugan. Nagring ang kanyang telepono. Si Patricia ito mula sa Desk 3. Mr. Manalastas, kakalabas lang ni Aling Rosa Manalastas. Ayos naman po. Nagbukas po siya ng investment tulad ng napag-usapan natin. Perpekto. Salamat sa update. Ibinaba niya ang telepono. Ngumiti siya. Hindi ka mag-anak si Aling Rosa, bagaman pareho sila ng apelyido, ngunit nakaramdam si Lito ng koneksyon sa kanya. Dahil ipinapaalala sa kanya nito kung ano ang naging bangko na ito para sa kanyang pamilya nang magkasakit si Daniela. At ipinapaalala sa kanya kung bakit mahalaga ang trabaho na kanyang ginagawa ngayon. May kumatok sa pinto ng opisina. Pasok. Pumasok si Santiago Reyes. Dumating siya ng walang pasabi, tulad ng ginagawa niya tuwing 2 o 3 linggo. Minsan nakasuot ng suit, minsan naman ay kaswal. Ngayon ay nakasuot siya ng jeans at button-down shirt, hitsura ng isang tech entrepreneur na hindi na kailangang magpakitang gilas sa sinuman. Lito, may oras ka ba? Siyempre, upo ka. Umupo si Santi sa upuan sa harap ng desk. Tumingin siya sa paligid ng opisina na dating kay Gino, na ngayon ay kay Lito, na may litrato ng pamilya ni Lito sa desk at diploma ng isang banking administration course na natapos ni Lito online sa loob ng 6 na buwan. Kumusta ang mga bagay-bagay? Tanong ni Santi. Maayos. Ang quarterly results ay lampas sa projection. Ang customer satisfaction ay tumaas ng 22% ayon sa survey at ang employee turnover ay bumaba sa halos 0. Mga problema? Walang seryoso. Ang ilang lumang kliyente ay nagreklamo na binababa ng bangko ang mga pamantayan sa pamamagitan ng pag-asikaso sa mas maraming segment, ngunit sila ay minorya. Tumango si Santi. Paano mo hinawakan ang mga reklamo? Ipinaliwanag ko sa kanila ang bagong pilosopiya. Ang ilan ay nakaintindi. Ang iba ay nagpasya na lumipat sa ibang bangko. Hinayaan ko sila. Mabuti. Maikling katahimikan. Tumingin si Santi sa bintana, sa kalye sa ibaba, kung saan ang mga tao ay naglalakad ng nagmamadali sa tanghali. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi niya. Sa huli ay kinuha niya ang folder mula sa bag na dala niya. Inilagay sa desk. Binuksan ito ni Lito.
Sa loob mga plano ng arkitektura, disenyo ng bagong branch ng bangko. Ano ito? Tanong ni Lito. Pagpapalawak. 3 bagong branch sa middle class at working class na lugar. Mga lugar kung saan hindi pumupunta ang tradisyonal na bangko dahil hindi binibigyang katwiran ng density ng kapital ang mga gastos ayon sa tradisyonal na modelo. Sinuri ni Lito ang mga plano. Iba ang mga ito sa disenyo ng conventional branches, mas bukas, hindi nakakatakot, na may komportableng waiting areas at accessible desks sa halip na mga gintong PC at mga salamin na bintana. Kapag nagsimula ang konstruksyon sa loob ng 3 buwan at inaprubahan ng board at aaprubahan nila dahil gumagana ang mga numero kung iba ang sukatan natin ng tagumpay. Ibang paraan, tulad ng hindi lamang sa agarang kita kundi sa halaga ng buhay ng kliyente. Ngayon, si Aling Rosa Manalastas ay nagdedeposito ng maliliit na halaga, ngunit sa loob ng 10 taon kung mahusay natin siyang pinagsilbihan, magkakaroon siya ng malaking ipon at irerekomenda niya ang bangko sa kanyang anak at sa kanyang mga kaibigan at lumalaki ang network. Tumango si Lito. Ito ay eksaktong uri ng pag-iisip na magkakaroon si Carding Reyes. Long term sa short term, relasyon sa transaksyon. Gusto ko, sabi niya, kailangan kong pangasiwaan mo ang proyekto. Tiyakin na ang mga bagong branch ay gumagana sa parehong pilosopiya na binago natin dito. Bakit? Tiningnan siya ni Santi. Dahil naiintindihan mo kung ano ang itinatayo natin. Hindi lang isang bangko, kundi isang institusyon na tinatrato ang mga tao ng may dignidad. At kailangan ko iyan sa DNA ng bawat branch mula sa simula. Naramdaman ni Lito ang bigat ng responsibilidad, ngunit pati na rin ang pagmamalaki. Gagawin ko, tumayo si Santi. Aalis na sana siya, ngunit huminto sa pinto. Lito, oo, salamat, bakit? Sa pagtawag mo sa akin, ng gabing iyon 6 na buwan na ang nakakaraan, sa hindi pagiging tahimik, sa pagkakaroon ng pagkatao upang ipagtanggol ang isang estranghero, bagaman maaaring ikaw ay mawalan ng trabaho. Hindi alam ni Lito ang sasabihin. Tumango lang siya. Umalis si Santi. Naiwan si Lito sa opisina na may mga plano ng bagong branch sa desk at may pakiramdam na siya ay naging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang bangko lamang. Siya ay naging bahagi ng pagbabago kung paano maaaring magpatakbo ang isang institusyong pinansyal. May kita, oo, ngunit may kaluluwa rin. Nang hapon na iyon, bandang 5:05 sa Tricia, lumabas si Lito sa bangko sa pangunahing entrada sa halip na sa entrada ng mga empleyado. Hindi na siya kailangang magtago sa lugar ng serbisyo. Siya ang general manager, maaari niyang gamitin ang pinto na gusto niya. Nilampasan niya ang tansong plaka na may pangalan ni Carding Reyes. Huminto siya, binasa ito tulad ng ginagawa niya araw-araw pagkatapos ng trabaho. Bilang alaala kay Ricardo Reyes, investment manager na sumukat sa mga tao sa kanilang pagkatao, naalala niya na hindi kailanman nakilala ni Ricardo si Lito bilang general manager. Na namatay siya 10 taon bago magkaroon si Lito ng posisyon ng kapangyarihan sa bangko, ngunit sa paanuman, sa pamamagitan ng kanyang anak, patuloy na naiimpluwensyahan ni Ricardo kung paano gumagana ang bangko. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa labas, ang siyudad ay patuloy sa ordinaryong ritmo ng Martes ng hapon. Mga sasakyan sa trapiko, mga taong naglalakad mula sa trabaho, patungo sa bahay, o mula sa bahay, patungo sa ikalawang trabaho, o sa anumang lugar na dinadala sila ng buhay. Sumakay si Lito sa kotse na hindi na isang 15 taong gulang na modelo, kundi isang 3 taong gulang na modelo na nabili niya sa sahod ng general manager. Pinatunog niya ang makina, nagmaneho pa uwi sa bahay na hindi na 42 minuto ang layo kundi 20 minuto. Habang nagmamaneho, naisip niya si Gino De Leon, hindi dahil namimiss niya ito, hindi dahil nakakaramdam siya ng kasalanan sa kanyang papel sa pagtanggal, kundi dahil mahalaga sa kanya na maalala na si Gino ay hindi isang halimaw. Siya ay isang taong mali ang pagsukat sa tagumpay, na ipinagkamali ang kahusayan sa kahusayan, na inisip na ang mga numero ay ang lahat ng mahalaga at nagbayad ng presyo para doon. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya pagkatapos tanggalin. Hindi niya aktibong sinundan ang kanyang bakas. Hindi siya nagtanong sa mga kontak, ngunit nakarinig siya ng mga chismis sa mga banking circles na nakakuha siya ng posisyon sa ibang bangko, sa ibang syudad, na natuto siya ng aral o hindi, na nanatili siyang pareho o nagbago. Hindi alam ni Lito kung aling bersyon ang totoo at sa totoo lang ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay hindi na gumagana ang bangko sa pilosopiya ni Gino na ang mga taong tulad ni Aling Rosa Manalastas ay maaaring pumasok ng hindi hinuhusgahan sa kanilang hitsura.
na ang mga empleyado tulad ni Patricia ay maaaring asikasuhin ang mga kliyente ng may dignidad ng hindi sinasaway. Na ang institusyon na minahal ni Carding Reyes ay bumalik sa dati. Hindi perpekto, hindi kailanman perpekto, ngunit mas mabuti, mas mahusay ng malaki at iyan ay sapat na. 3 linggo pagkatapos, ang matandang kliyente na may kwintas na perlas na nakasaksi sa pagpapaalis kay Santi 6 na buwan na ang nakakaraan ay pumasok sa bangko. Hindi na siya bumalik mula ng araw na iyon. Inilipat niya ang kanyang mga account sa ibang bangko dahil sa hiya na nakasaksi ng isang napakahirap na pagtrato nang walang ginawang anumang bagay upang pigilan ito. Ngunit nakarinig siya ng mga tsismis na nagbago ang bangko, na ang manager na nagpaalis sa pulubi ay tinanggal, na ang pulubi ay bilyonaryo, at ngayon ay may-ari ng bangko, na ang lahat ay iba, gusto niyang makita mismo. Pumasok siya sa lobby ng may pag-iingat ng isang taong hindi sigurado sa kanyang makikita. Tumingin sa paligid, mukhang pareho ang lahat. Marmol, mga ilaw, gintong pisi. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang plaka, binasa ito, at pagkatapos ay nakita niya si Aling Rosa Manalastas na lumalabas mula sa meeting kasama si Patricia na nakangiti ang mukha at may resibo sa kamay. At pagkatapos ay nakita niya si Lito na tumatawid sa lobby kasama ang isang batang empleyado na nagpapaliwanag ng isang bagay ng may halatang pasensya. Tinatrato ang empleyado ng may respeto na naaalala niyang nakita kay Carding Reyes. 20 taon na ang nakakaraan. Lumapit siya sa desk na may mga hakbang na nagpapakita ng pag-aalinlangan ng isang taong hindi pa rin sigurado kung tama ang kanyang ginagawa. Ang empleyada, si Patricia mismo, na nag-asikaso kay Aling Rosa ay agad siyang nakilala. Siya ay isa sa pinakamatagal na VIP client ng bangko bago umalis. Aling Nena, sabi ni Patricia na tumayo mula sa upuan. Napakasaya ko po kayong makita. Kumusta po kayo? Tiningnan ni Aling Nena si Patricia pagkatapos ay tumingin sa paligid ng lobby, naghahanap ng ebidensya ng pagbabago na ipinapangako ng mga tsismis. Mabuti, salamat, maikling paghinto. Narinig ko na nagbago ang bangko, na ang manager na noong araw na iyon. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit alam nilang dalawa kung ano ang tinutukoy niya, ang araw 6 na buwan na ang nakakaraan, ang pulubi na pinaalis, ang eksena na hindi malimutan ni Aling Nena. Opo, sabi ni Patricia nang may pag-unawa sa boses. Marami po ang nagbago. Gusto niyo pong makita? Nagbago po ito para sa ikabubuti. Gusto niyo po bang ipaliwanag ko? Oo, gusto ko sana. Umupo siya. Ipinaliwanag ng empleyada ang bagong pilosopiya. Ang mga bagong branch. Ang focus sa serbisyo sa lahat ng segment. Ang pamumuno ni Lito na nagtrabaho kay Carding Reyes. Nakinig si Aling Nena. At sa huli ay sinabi niya ang isang bagay na hindi niya binalak sabihin. Gusto kong ilipat muli ang aking mga account. Talaga po? Oo. Ang bangko na ito ngayon ay ang akala ko noon 20 taon na ang nakakaraan nang si Carding Reyes ang umaasikaso sa akin at gusto kong maging bahagi niyan. Ngumiti ang empleyada. Ipapasok po namin ang paglilipat. At welcome back po. Nang gabing iyon, si Santiago Reyes ay nasa penthouse na may tanawin ng syudad nang matanggap niya ang report mula kay Lito. Bumalik si Aling Nena, inilipat ang mga account at 3 pang kliyente na umalis ay nakipag-ugnayan din at nagtanong kung paano bumalik. Binasa ni Santi ang mensahe. Ngumiti siya. Hindi ito tungkol sa pera, bagaman mahalaga ang pera. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang pagbabago na sinimulan niya sa eksperimento ng kupas na jacket 6 na buwan na ang nakakaraan ay nagresulta sa isang tunay na bagay, sa isang institusyon na iba ang pagpapatakbo, sa isang bangko na kikilalanin ng kanyang ama. Pumunta siya sa hanger sa tabi ng pintuan. Nakasabit doon ang brown na jacket na may mancha na ginamit niya noong araw na iyon. Sa tabi ng mga designer suit, isang sadyang pagkakaiba na pinanatili niya bilang paalala. Hinawakan niya ito, ang kupas na tela. Ang mga mancha na idinagdag niya sa kape at lupa, ang disguise na naging kasangkapan sa pagsubok. Naalala niya ang pangako na ginawa niya sa kanyang ama 10 taon na ang nakakaraan sa silid ng ospital na may kulay abong liwanag ng madaling araw na ayaw makita ng sinuman. Sa mahinang kamay ni Ricardo sa kanya, sa boses na halos hindi marinig, ngunit may bigat ng huling habilin. Huwag mong hayaang kalimutan ka ng pera kung ano ang pakiramdam ng wala nito. Ito ay isang kakaibang pangako noon. Si Santi ay 24 taong gulang at may 5 milyong pisong mana. Hindi siya mayaman, wala siyang totoong pera. Kung gayon, bakit nagbabala ang kanyang ama?
Ngunit nakita ni Ricardo ang isang bagay sa kanyang anak na hindi pa nakita ng anak sa kanyang sarili. Nakita niya ang kakayahan, nakita niya ang ambisyon, nakita niya na magtatayo si Santi ng isang malaking bagay at gusto niyang tiyakin na kapag nangyari iyon, hindi malilimutan ni Santi kung saan siya nanggaling. Hindi niya ito nakalimutan. 10 taon, $800 milyong, penthouse na may tanawin ng syudad, damit na mas mahal pa kaysa sa kinikita ni Ricardo sa isang buwan. Ngunit ang pangako ay nanatiling buo at nagtayo siya ng isang bagay na tiyak na hindi rin malilimutan ng bangko. Bangko kung saan ang mga tao ay sinusukat sa pagkatao, kung saan si Aling Rosa Manalastas ay maaaring mag-invest ng 500 piso at tratuhin ng may parehong respeto tulad ng isang kliyente na may 500,000. Kung saan si Lito Manalastas, isang security guard na naglakas loob na ipagtanggol ang isang estranghero, ay ngayon ang general manager na nagtatayo ng ibang kinabukasan. Kung saan ang pulubi na may kupas na jacket ay nagpakita na ang hitsura ay hindi nagpapakita ng halaga at ang paghuhusga batay sa hitsura ay isang pagkakamali na nagkakahalaga ng lahat. Binitiwan ni Santi ang jacket. Hinayaan itong nakasabit dahil bagaman hindi na niya ito kailangan para patunayan ang isang punto na napatunayan na niya. Pinanatili niya ito bilang paalala na ang pinakamahalagang pagsubok ay hindi ang ginawa niya sa bangko, 6 na buwan na ang nakakaraan, kundi ang ginagawa niya araw-araw mula noon. Pagsubok na panatilihin ang sangkatauhan kapag may kapangyarihan kang mawala ito. Pagsubok na tandaan na ang bilyon-bilyong dolyar ay hindi nagbabago ng isang pangunahing katotohanan, na lahat ng tao ay may dignidad, na ang hitsura ay hindi nagpapakita ng halaga, na ang paghuhusga batay sa hitsura ng isang tao ay isang pagkakamali na nagkakahalaga hindi lamang ng mga pagkakataon sa negosyo, kundi ng isang bagay na mas mahalaga, ang sangkatauhan ng humuhusga. Nawalan si Gino De Leon ng sangkatauhang iyon, hindi siya ipinanganak, nawala nito. Dahan-dahan niya itong nawala sa maliliit na desisyon na naipon, sa mga pagpapalagay na hindi niya kailanman kinuwestiyon, sa pilosopiya na ipinagkamali ang kahusayan sa kahusayan at binayaran niya ang presyo. Ayaw ni Santi na bayaran ang parehong presyo, kaya pinanatili niya ang kupas na jacket na nakasabit sa tabi ng mga designer suit. At tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang 18 minuto sa lobby ng Marmol na sinusuri at hinuhusgahan at itinapon batay lamang sa kanyang hitsura. At naalala niya na hindi niya kailanman gustong maging taong gumagawa niyan sa iba. Iyan ang pagsubok na mahalaga. At sa ngayon, na may 6 na buwan ng ebidensya at isang nabagong bangko, ang mga taong tulad ni Aling Rosa Manalastas na tinatrato ng may dignidad ay ipinapasa ang pagsubok na iyon. Hindi perpekto. Walang sinumang perpektong pumapasa sa mga pagsubok ng sangkatauhan, ngunit sapat na. At iyon lang ang hiningi ni Ricardo Reyes. Umalis ka rito, pulubi. Iyan ang isinigaw sa kanya, sa bangko ng marmol at kristal na ilaw, dahil mukha siyang mahirap at hindi siya nakipagtalo, hindi sumigaw, hindi nagtanggol sa sarili, lumabas lang. Dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng manager, na kinabukasan siya ang magiging may-ari ng bangko na iyon. Ang kupas na jacket ang nagbunyag kung sino ang may pagkatao. At hindi ito ang lalaking nakasuot ng 150,000 pisong suit na nagpaalis sa isang tao dahil sa kanyang hitsura. Ito ay ang naglakas loob na magmukhang mahirap upang patunayan kung ang dignidad ay totoo o performance lamang para sa tamang kliyente. Kailan ka ba hinusgahan sa iyong hitsura bago ka pa man makilala? Ikwento mo sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nagpaalala sa iyo na ang halaga ng isang tao ay hindi nasa kanyang damit, kundi sa kanyang pagkatao, mag-subscribe. Dahil dito, ikinukuwento namin ang mga kuwento ng mga taong nagpatunay na ang hitsura ay hindi kailanman nagbubunyag kung sino ang nasa iyong harapan. Magkita tayo sa susunod na kuwento.